Kabanata 251 hanggang Kabanata 260. Kabanata 251. Matapos maunawaan ng sapat ang tungkol sa bilangguan ng kidlat, nagpatuloy si Sam sa susunod na bagay na kailangan niyang suriin. Ang susunod na bagay ay ang pabilog at nagninangas na bagay na kanyang kinuha mula sa mga manika. Una niyang kinuha ang kabilang sa unang manika. Hindi gumagamit ng anumang kakayahan, una muna niyang sinusuri ito ng normal. Ngayong wala ng liwanag na nakatikip dito, malinaw na niya itong makikita. Mula pa lamang sa kanyang mata ay makakakuha siya ng maraming detalye, at ang una ay ang bagay na bagaman pabilog ang hugis ay parang pinagsama-samang maliliit na parisukat na bahagi. Maliit na asul ang kulay nito at maaaring maramdaman na magkahiwalay na entidad ang bawat bahagi. Pinindot niya ang ilang bahagi na parang pindutan, ngunit walang nangyari. Parang isang kahon na palaisipan ito at may mangyayari lamang kung pindutin ang mga pindutan sa tamang pagkakasunod-sunod. Isinara niya ang kanyang mga mata at ginamit ang kakayahan sa pagmamasid. Nakita niya na ang panlabas na ibabaw na nagbibigay sa bagay ng pabilog na hitsura ay wala lamang kundi isang balat o takip. Nakita niya ang mekanismo na ginagawang isang kandado ang pabilog na takip na ito. Sa loob ng guwang na istruktura, makikita niya ang ibang mekanismo na sumasakop sa kalahati ng espasyo sa loob. Matapos ang maraming oras na pag-aaral sa mekanismo, sa wakas ay natuklasan ni Sam ang tamang kombinasyon, at sa sandaling may sigawin niya ito, ang itaas na kalahating bilog ay nahati sa apat na bahagi at gumalaw patungo sa apat na diagonal, ibinunyag ang mekanismo sa loob. Hindi maayos ang hitsura ng mekanismo. Parang random na pagkakaayos ng maliliit na kubo, ngunit nang gamitin ni Sam ang kakayahan sa pagmamasid, nakita niya ang isang bagay na pamilyar at nagpapaalala ito sa mekanismong kanyang nakita kanina lamang. Ito ay katulad ng utak ng bilangguan ng kidlat, ngunit napakasimple at maliit kumpara rito. Sa istrukturang ito ay mayroon din namang maraming silid. Ngunit naramdaman niya na mas kaunti ito kumpara sa bilangguan ng kidlat. Maaaring may mga 100 silid sa loob. Ipinaabot niya ang kanyang espiritual na pandama sa unang silid at nakita niya ang isang dambana ngunit sa ibabaw nito, sa halip na mga guhit na diagram ng isang istruktura, may mga uri ng pamamaraan sa santukan na inukit dito. Malinaw at tumpak ang mga ito. Naramdaman ni Sam na ito ang ilan sa mga galaw na ginamit ng manika sa kanya. Pumasok siya sa susunod na silid. Ang dambana ay puno ng mga pamamaraan sa paggalaw, ang susunod naman ay may mga pamamaraan sa pagtapik, susunod na may mga galaw sa espada, mga galaw ng hangin, mga kombinasyon, mga sumpa ng apoy, mga kombinasyon, mga sumpa ng tubig, mga kombinasyon, bawat silid ay may lamang iba't ibang bagay. Sa gitna ng bulwagan, sa halip na pool, may isang plataporma. Parang ginawa ito para maupuan ng isang tao. Hindi alam ni Sam kung paano makakapasok ang isang tao, ngunit ipinadala niya ang kanyang kamalayan doon at naramdaman niyang nakapag-upo siya roon. At nang mangyari iyon, naramdaman niya ang lahat ng uri ng silid at lahat ng uri ng pamamaraan na nilalaman ng mga ito. Nang nais niyang lumabas doon, bumalik siya sa bulwagan at muling tumingin sa plataporma. Naramdaman niya na mula sa plataporma maaaring kontrolin ng isang tao ang lahat ng silid. Dahil medyo naiiba ito sa bilangguan ng kidlat, sinimulan niyang ilista ang mga detalye ng dalawang mekanismo. Sa bilangguan ng kidlat, isang silid lamang ang puno ng nilalaman, mayroon itong pinagmumulan ng lakas, na siyang pole. Ang silid ay may detalyadong guhit ng istrukturang kailangang mabago ng bilangguan. Tungkol naman dito, katulad ito ng utak sa mga silid, maliban na lamang sa mga silid ay puno na ng mga pamamaraan at maaaring kontrolin ng espiritual na kamalayan ng isang tao. Walang pinagmumula ng lakas. Mula dito ay maaari niyang hinuha ang isang bagay, at para patunayan iyon, kinuha niya ang manika na kanyang ninakaw mula sa palasyo at ibinalik ang bola sa loob nito. Gumawa siya ng mga gamit-gamit ang ilang random na metal para magamit pansamantala at inayos muli ang manika. Inilagay niya ang manika at muli niyang ipinasok ang kanyang kamalayan sa loob ng pabilog na bagay na nasa loob ng manika. Pagkatapos ay ikinalat ni Sam ang kanyang espiritual na pandama at biglang namutawi ng liwanag ang buong istruktura ng palasyo. Naramdaman niya ang kanyang kapaligiran, kasama ang kanyang katawan, naramdaman din niya ang espiritual na enerhiya sa kapaligiran at naramdaman din niya ang mga paa at kamay at katawan ng manika. Nang isipin niyang maglakad, gumalaw ang manika, ngunit sa oras na iyon ay isang maliit na bahagi ng espiritual na enerhiya ang pumasok sa manika mula sa katawan ni Sam at mula sa kapaligiran, at ang espiritual na enerhiya ay naglakbay patungo sa palasyo bago ito naging enerhiya para sa paggalaw. Ang mga gamit at ugnayan ng paa at balakang ay nagsimulang gumalaw at pagkatapos ay umhawk ng pasulong ang manika. Di nagtagal ay umhawk muli ito ng pasulong, at isa pa.
Huminto siya sa paglalakad at ipinadala ang espiritual na enerhiya sa unang silid na may mga pamamaraan sa santukan, at biglang pumasok sa kanyang isip ang isang hanay ng mga pamamaraan at naramdaman pa niyang lubos na pamilyar siya sa mga ito, at nang isipin ni Sam na gamitin ang mga ito. Ang mga kamay ng manika ay sumuntok sa hangin na parang pinuputol ito. Hindi niya naramdaman na siya ang kumontrol sa paggalaw o siya ang nagsagawa nito, sa halip ay parang siya ang nagmamaneho ng isang robot. Inalis niya ang kanyang kamalayan at nagsimulang gumuhit ng mga bagong haka-haka. Una, ang buong manika at bola ay maaaring bumuo ng isang robot. Ang buong manika ay ang katawan ng robot, ang pinagmumula ng lakas ay ang taong kumokontrol nito pati na rin ang espiritual na enerhiya sa kapaligiran. Ang bola ay isang gitnang unit ng pagpoproseso, at ang lahat ng silid sa loob ng palasyo ay parang isang imbakan na nag-iimbak ng naprogramang mga tagubilin na kailangang gawin ng robot, at sa huli, ang katalinuhan na nagpapatakbo sa robot ay ang kamalayan ng tao. Naramdaman ni Sam na may ilang mga depekto ang sistema. Oo, ang una niyang napansin ay ang mga depekto. Una na rito ay ang pinagmumula ng lakas. Kung ang manika ay may sariling pinagmumula ng lakas, maaari itong maging mas maraming magagawa, mas makapangyarihan at mas mahusay. Pangalawa naman ay ang unit ng katalinuhan. Kung makakalikha siya ng isang artificial na katalinuhan na makakapagkontrol sa manika, makakakuha siya ng isa pang sundalo na makakasama niya. At ang sundalong ito ay mas mapagkakatiwalaan kaysa sa sinumang tao. Ngunit may isang bagay na nagpagulo sa kanya. Paano kinontrol ng palasyo ng pamana ang isang manika? Ano ang gamit ng marka na winasak ni Sam? Sinimulan niyang isipin, may ilang ideya siya kung paano malulutas ang mga problema. Lalo na ang una, kailangan na lamang niyang mag-install ng isang selula ng enerhiya bilang pinagmumula ng lakas at maaari pa niyang ikabit ang isang lagayan ng mga selula ng enerhiya malapit dito. Ang lagayan ay gawin gamit ang Space Jade, at matapos maubos ang isang selula ng enerhiya ay maaaring gumamit ng isa pa. Tungkol naman sa pangalawang problema, hindi niya madaling maisip ang anumang solusyon. Iniisip niya ito ngunit malinaw na limitado ang kanyang kaalaman dahil sa kanyang mga kakayahan. Pagkatapos ay bigla siyang may ideya matapos ang isang araw na pag-iisip at pumasok sa aklatan sa loob ng tore. Pumunta siya sa mga datos na may kaugnayan sa madilim na elemento at lalong nag-research sa seksyon ng kaluluwa. Matapos ang mahigit 2 araw sa loob ng aklatan, sa wakas ay nakuha niya ang kanyang hinahanap. Isang kasanayan na tiyak lamang sa madilim na elemento. Maaari lamang itong gamitin ng isang master ng inscription na mayroong madilim na elemento. Ang Soul Enchantment, pagbabantay ng kaluluwa, at Soul Imprint, marka ng kaluluwa. Ang dalawang kasanayang ito ang nagbigay daan para makontrol ang manika. Ang unang kasanayan, ang pagbabantay ng kaluluwa, ay ang pagtawag ng isang ligaw na kaluluwa mula sa kamatayan. Mga kaluluwang nakatakas sa ikot ng muling pagkakatawang tao. O kaya ay sa pamamagitan ng pagpilit sa isang kaluluwa na makatakas sa ikot at ikabit ito sa isang bagay. Ang kaluluwa ay lubos na nauugnay sa kamalayan ng isang tao. Maaari itong pumalit sa kamalayan ni Sam sa manika. Tungkol naman sa marka ng kaluluwa, ito ang markang nagbubuklod sa kaluluwa sa nagbigay bantay nito. Kung gagamitin ito ni Sam, maaari niyang ilagay ang isang kaluluwa na gagamit ng kanyang pag-iisip at katalinuhan para i-activate ang mga pag-atake na inukit sa mga silid, at ang marka ng kaluluwa ay magpapahintulot sa kanya na utusan ang kaluluwa na gamitin ang manika ayon sa kanyang nais at hindi hayaang lumihis ito sa kanyang mga tagubilin anumang oras. Sa ganitong paraan, maaaring hindi direktang kontrolin ni Sam ang mga galaw ng manika nang hindi umaalis sa kanyang katawan. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit mayroong marka sa likod ng manika at ang sinulid ng espiritual na enerhiya na naghahawak sa markang iyon. Ang palasyo ay siguradong gumamit ng katulad na paraan, kung hindi man ay eksaktong iyon, at ang sinulid na iyon ang nag-uugnay sa manika sa palasyo kung saan ang espiritual na enerhiya ay maaaring maipadala para maging pinagmumula ng lakas. Naramdaman ni Sam na napakataas ng posibilidad na tama ang kanyang mga hinuha, at matapos matuklasan ang pagkakaroon ng teknolohiyang ito sa kanyang kamay at magkaroon pa ng mga hilaw na materyales, lubos na natuwa si Sam. Ngayon, mayroon na naman siyang isang direksyon sa pagsasaliksik na kailangang ituloy. Kabanata 252. Matapos suriin ang mga mekanismo at ang bilangguan ng kidlat, ang tanging natitira na lamang para kay Sam ay lumikha ng isang bagay na makakatulong sa kanya sa malapit na hinaharap, at para dito ay kailangan niyang gumamit ng isang bagay na ibinigay sa kanya ng emperador ng arian. Ang dumi ng isang uri ng apoy na antas 7 na hayop na may kapangyarihan. Nang ibigay sa kanya ito ng emperador, nalilito pa rin siya kung paano gagamitin ni Sam ang ganitong bagay. Inabot niya ang duming nakaimbak sa loob ng spatial ring at nagtanong. Maaari ko bang malaman kung ano ang gagawin mo dito? Medyo curious ako.
Hindi sumagot si Sam at napangiti na lamang. Baka nakuha na rin ng emperador ang sagot kung ibinuhos niya ito sa isang hukay, ngunit inimbak niya ito sa isang spatial ring na parang isang kayamanan, at batay sa laki ng singsing, tila ito ay mataas na uri. Kinuha na lamang ni Sam ang singsing nang hindi sumasagot at itinapon ito sa isang malaking hukay na hinukay ng unggoy. Matapos niyang takpan ang buong hukay, nagpatuloy siya sa pagdidisenyo ng isang bagay. Sa pagkakataong ito ay sinimulan niyang idisenyo at isimula ang mga disenyo sa ikalawang palapag. Marami siyang gagawin at walang paraan na lalabas siya sa lalong madaling panahon. Samantala, nagsimula na ang digmaan sa lahat ng hangganan. Ang buong Orion ay nasa hindi mapayapang estado. Dahil sa mga aksyon ni Sam, napakataas ng kakulangan sa mga mapagkukunan. Tumaas ang mga buwis at kailangang magbayad ang mga mamamayan gamit ang mga materyales, halamang gamot, bangkay ng mga hayop na may kapangyarihan, o anumang ibang paraan kung wala silang spirit stone. 2 buwan na mula nang magsimula ang digmaan at ngayon ay ipinatupad na nila ang bagong buwis para sa digmaan bilang isang pang-emerhensyang hakbang. Samantala, ang mga artisan, mga eksperto sa halamang gamot, mga eksperto sa pagmimina, at iba pa ay sinusubukang malutas ang mga problema na dulot niya. Sinusubukan nilang ayusin ang mga lupain at mga minahan. Ngunit kaunti lamang ang resulta. Para sa mga minahan ng metal, alam nila ang problema, ngunit hindi nila alam kung paano malulutas ito nang hindi naaapektuhan ang mga minahan. Para sa lungsod ng Blaze, alam na nila ang solusyon ngunit mapangwasak ang mga resulta at magkakaroon ng mahabang panahon para malinis ang gulo. Para sa nayo ng halamang gamot, hindi pa rin nila maunawaan kung ano ang problema. Nawalan lamang ng buhay ang mga lupain. Sinusubukan nilang gumawa ng maraming bagay tulad ng paggamot gamit ang liwanag na elemento, ngunit hindi sila nakakakita ng anumang pag-unlad. Sa huli, bagaman nagsagawa ng pagsasaliksik ang mga taong ito tungkol sa mga hayop na may kapangyarihan, hindi nila naabot ang punto na suriin at tandaan ang mga epekto ng ihi at dumi ng mga ito. Hindi nila alam kung paano haharapin ang sitwasyon, at ang pinakamasamang bahagi ay ang ilang opisyal at maharlika sa Southern Star ay nahawaan pa rin ng salot. Alalahanin ng aral mula kay General Spark, huminto sila sa pagsubok na gumamit ng enerhiya ng liwanag na elemento at sinusubukan na lamang na sugpuin ang salot ng mag-isa. Ang ilan ay hindi nakayanan ang mga epekto at napasakamtan ng tadhana, ngunit ang ilang tao ay nakasugpo ngunit may isa pang problema na naghihintay sa kanila ang kanilang kakayahan sa labanan ay lubhang bumaba. Kailangan nilang sugpuin ang buong salot sa loob ng kanilang mga katawan habang nakikipaglaban sa kanilang mga kalaban. Nagdulot ito ng lubos na pagkainis sa kanila. Ngunit okay lang sila dahil sa ngayon ay mga maliit na pag-atake lamang mula sa mga mataas na antas na cultivator. Dahil dito, mayroon silang kaunting oras para alisin ang problema o umangkop dito. Nagdaan ang panahon. 3 buwan matapos magsimula ang digmaan. Ang digmaan hanggang ngayon ay isang mahinang at pasibo lamang. Hindi ganap na matindi ang mga labanan. Ngunit ngayon, ang mga bagong sanay na batalyon mula sa imperyo ng Arian ay nagsimulang pumasok sa labanan at ngayon ay naging agresibo na ang digmaan. Lubos na nagbago ang tono at nahihirapan ng husto ang Orion na harapin sila. Hindi nila alam kung bakit biglang nagkaroon ng malaking pagkakaiba. Ngunit alam na alam ito ng hukbo ng Southern Star. Dahil nakita na nila ang mga pamamaraan at tusong ito dati. Alam nila ang ganitong paraan ng pakikipaglaban. Naranasan na nila ang ganitong estilo ng mga kalaban. Ito ay kapareho ng batalyon ni Sam. Alam nila kung gaano kahusay ang kanilang mga pamamaraan. Kahit na makagawa rin sila ng ilan sa kanilang mga pag-atake, hindi nila makakamit ang mahusay na paggamit at kakayahang umangkop sa pamamagitan lamang ng pagkopya. Unti-unting nagsimulang manginig ang mga hangganan at ganap nang nawala ang balanse. Ang Orion ay ganap na natalo. Hindi bababa sa para sa mga sundalong nasa yugto ng baguhan pa rin. Nagsisimulang mawala ng pag-asa ang mga commander at general ng Orion. Ang pinakamasamang bahagi ay ang mga marshal lamang ang nasa mga hangganan, ngunit hindi pa rin makikita ang emperador kahit saan. Nasa kabisera pa rin siya at nag-iisip ng mga bagay-bagay. Sinusumpa niya si Sam araw-araw at ibinabaling lamang ang sisihin at responsibilidad sa mga opisyal. Nang subukan silang ibaling sa kanya ang responsibilidad, may isang bagay lamang siyang sasabihin. Ako ang emperador, kung kailangan kong gawin ang lahat ng ito ng mag-isa, bakit ko pa kailangan kayo? Kayo ay kawawa. Lubos siyang nababagabag. 2 dekada na siyang emperador at sa lahat ng panahong iyon ay napakaganda ng kanyang buhay, walang kailangan niyang gawin maliban na lamang maghintay ng mga buwis at kayamanan, ang tanging mga taong kailangan niyang ibaba ang ulo ay ang mga mula sa Thunder God Temple. Ngunit biglang dumating sa kanya lahat ng problema ng sabay-sabay. Sa isang iglap, ang kanyang buhay ay naging isang impyerno mula sa langit.
Hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Hindi niya naisip kahit minsan sa kanyang buhay na darating ang araw na ito. Alam niya lamang na ang pagiging emperador ay gagawing iginagalang siya at gagawin siyang pinakadakilang tao ng imperyo, ngunit ngayon ay sinusubok siya. Bago pa ito, lahat ng digmaan ay maliit lamang at hindi na kailangang pumunta sa hangganan, ngunit ngayon ay pinipilit na rin siya ng mga ministro at marshal. At lahat ng ito ay dulot ni Sam. Sinusumpa niya ang lahat ng 18 henerasyon ni Sam at ginagawa ito ng buong puso. Habang sinusumpa ng emperador, lumabas na si Sam mula sa tore isang buwan na mula nang pumasok siya doon, ibig sabihin ay higit sa 300 araw siyang nasa loob ng tore. Lumabas lamang siya paminsan-minsan kapag gustong makita siya ng emperador. Bukod pa rito, lubos siyang abala. Handa na ang kanyang pinakabagong imbensyon. Ito ang pinakamahal at pinakakomplikadong bagay na kanyang nilikha mula nang pumasok siya sa mundong ito. At ang bagay na ito ay gumamit ng dumi ng antas pito na hayop na may kapangyarihan. Ang unang bagay na kanyang ginawa ay malinaw na lumikha ng isang antas pito na methane. Bagaman iba ang ilang katangian kumpara sa methane na kanyang ginawa mula sa mga uri ng baka na hayop na may kapangyarihan, gumagana pa rin ito at ang methane ito ay may mataas na halaga ng init. Nasusunog ito ng may parehong lakas ng apoy ng isang peak stage nascent, lalo na kung nasa libreng estado ito. Magiging iba ang mga bagay kung maayos itong nakompress. Sa pagtaas ng presyon at paggamit ng gas bilang jet, lumaki ng maraming beses ang lakas nito. Matapos makuha ang methane, ginamit niya ang kanyang hangin na elemento para i-compress ang gas na nagbigay sa kanya ng isang apoy na may mataas na lakas, na magbibigay ng init na kailangan para matunaw kahit isang mababang uri, bantas pito na materyal. Kaya naman sinimulan niyang gumawa ng mga bagay isa-isa. Lumikha siya ng pinakamalaking halma na kanyang ginawa sa kanyang buhay at ginamit niya ang mas malalim na bahagi ng lugar ng yelo na elemento sa tore bilang materyal para sa halma. Hinukay niya ang hugis na kanyang gusto at ibinuhos ang natunaw na metal sa loob. Ang tanging bentahe sa loob ay ang paggalaw ng mga bagay sa loob ng dimensyon ay maaaring tapusin lamang gamit ang kanyang pagnanasa. Kung hindi man, hindi pa ito matatapos. Nagtrabaho siya dito ng higit sa 300 araw. Matapos ang lahat ay lumabas si Sam. Matapos marinig ang kalagayan ng labanan, alam niyang oras na para pumasok sa labanan ang mga commander at general. Ang mga unang linya ay nasa kontrol na ng arian, hindi bababa sa para sa labanan ng mga sundalong nasa yugto ng baguhan. Oras na para magsimula ang susunod na yugto. Matapos talakayin ang ilang bagay kasama ang emperador, bumalik sina Sam at ang kanyang mga kaibigan sa kanilang tolda at talakayin ang kanilang plano. Ang bagong imbensyon ni Sam ay nangangailangan ng maraming gumagamit. Kailangan ng 4 na tao para makasali at gagamitin ito ng maraming lakas. Maraming pagsisikap ang ginawa ni Sam dito at maaari itong ituring bilang pangalawang pinakamasirahang imbensyon na kanyang ginawa. Matapos niyang gawin ang mga paghahanda para sa pagsasanay para mas makapagtulungan sila ng maayos, nagsanay sila ng isang buong araw bago muling lumabas. Pumunta si Philip para kunin ang mga ulat ng labanan at ang mga susunod na paglalaan ng tropa sa araw na iyon. Nang makita ni Jack ang bilang ng mga namatay, tumigil siya ng ilang segundo at nagtanong. Bakit kailangang mamatay ang mga taong ito sa digmaang ito? Hindi ba't matatapos na ito kung maglaban ang mga emperador at ang nanalo ay kukuha ng ibang imperyo? Napangiti si Sam sa tanong at nagsabi. Hindi lamang tungkol sa paghahambing ng lakas ng dalawang partido ang kahulugan ng digmaan. Ito rin ay isang pagsubok sa kakayahan ng isang emperador. Ang emperador na umaatake ay kailangang patunayan na mayroon siyang kakayahang pamunuan sila sa digmaang ito, at ang emperador na nagpapasya ay kailangang patunayan na kayang niyang protektahan sila. Bukod pa rito, ito rin ay isang paglilinis para sa mga mamamayan. Ang mga sundalo na mahalagang bahagi ng mga mamamayan ay kailangang dumaan dito, at magdudulot ito ng damdamin sa mga tao na ang imperyong ito ay tunay na kanila, makakaramdam sila na tunay silang kabilang sa imperyo at may kontribusyon sila sa posisyon na makakamtan ng kanilang imperyo. Kailangang matugunan ang mga pangangailangang ito kung nais mong magkaroon ng matatag na imperyo. Kung hindi pa mumunuan ng emperador ang mga ito at kukuha lamang ng imperyo sa pamamagitan ng pagtalo sa ibang emperador, ang tanging maiisip nila ay iyon ay isang pagkilos ng pang-aapi. Kaya naman, hindi pagpipilian ang digmaan, ito ay kailangan. Kabanata 253. Ang digmaan ay patuloy na nagaganap, at sa loob ng isang buwan, lahat ng mga general at mariskal ay nakadestino na sa mga unang linya ng digmaan. Ang mga baguhan ay nasa likuran na lamang, habang kahit pa ang mga eksperto sa yugto ng dakila at dakilang yugto ay mga menor de edad na manlalaro na ngayon ang mga pangunahing labanan ay pinaglalabanan na ng mga naglalakbay sa yugto ng nascent, na naging dahilan para pumunta sina Sam at Emperador Arian sa unang linya.
Ang mga hangganan ng Orion ay naurong na, kalahati ng mga teritoryo nito ang nasakop na, at ang buong bituin sa timog ay lubos ng natatalo. Si Duke ng Bituin sa Timog, isang naglalakbay sa rurok ng yugto ng Nascent, ay umatras patungo sa kabisera ng imperyo para ipagtatanggol ito, habang sina Sam at Arian ay nagtungo sa Bituin sa Timog. Malayang naglalakad si Sam sa kaharian na kanyang kilala noon, na nakikita ang mga bakas ng digmaan, ang mga pansamantalang tagapamahala ng Arian na namamahala na, at ang mga nahuling opisyal ng Orion na sinasailalim sa interview. Humingi siya ng isiping bakal sa kaguluhang kanyang tuluyang naidulot, na nagsimula dahil sa isang prinsipe na mapagmataas at ang kanyang ama na nagnanais ng kanyang mga ari-arian at sinubukang patayin siya matapos tanggihan ang pagkatalo. Gayunpaman, naramdaman niya na mas mabuti ito ang mga mamamayan ng Orion ay walang pakialam sa kanilang emperador, samantalang ang mga tao ng Arian ay iginagalang ang kanilang pinuno, na may mas magandang kondisyon para sa mga sundalo at mamamayan, mas kaunting lugar na mahirap, wastong mga hakbang para sa kaligtasan, at mababang buwis. Nakatigil sina Sam at Arian malapit sa kabisera ng imperyo ng Orion, naghihintay ng 2 linggo para sakupin ng kanilang mga puwersa ang lahat ng mga teritoryo bago maglunsad ng huling pag-atake. Ang mga karaniwang tropa ay nagsagawa ng pag-atake mula sa 2 direksyon sa mga rehiyon ng Kanluran, Silangan at Silangan-Silangan, na natapos ang pagsakop sa loob lamang ng 10 araw ang ilang mga duke ay sumuko na, habang ang iba ay tumakas patungo sa kabisera. Sa ika-11 araw, binalot nila ang kabisera. Sumigaw si Emperador Arian, hinihimok ang Emperador ng Orion na sumuko para maiwasan pa ang pagdaos-daos ng dugo. Sa loob ng lungsod, ang mga sundalo, mga ngalakal, at mga menor de edad na maharlika ay nagdusa ng matinding pagkawala, bagaman umunlad ang 4 na mga tore ng propesyon bilang mga neutral na lugar na hindi maaaring hawakan ng digmaan. Sa palasyo ng Orion, ang korte ay nagtatalo tungkol sa kanilang susunod na hakbang, at marami ang naiinis sa emperador at sa kanyang anak na ligtas na nag-aaral sa templo ng Diyos ng Kidlat. Nakakulong sila sa pagitan ng pagsuko, at panganib na mamatay mula sa kanilang sariling emperador, at pakikidigma. Si Vickers, na nasa tabi ng emperador, ay umiling at humingi ng isiping bakal. Hindi niya inakala na huli na ang kanyang mungkahi, hindi man lang binigyan ni Sam ng pagkakataong isaalang-alang ito ng emperador, kundi umalis siya at ginawa ang kanyang nais. Hindi niya isinasaalang-alang ang ugali ni Sam na bumibili ng impormasyon at naantala ang kanyang pagbisita, at ngayon dahil sa impormasyong iyon, tapos na ang lahat. Hindi na makakabangon pa ang Orion kahit na manalo sila sa pamamagitan ng himala, ano naman ang susunod. Ang lahat ng teritoryo ay nasakop na, at maaari na lamang nilang pamunuan ang kabisera ng imperyo. Lumitaw siya at dumating sa pasukan ng lungsod. Tumingin siya kay Emperador Arian at nagsabi, "Kumusta ka na, Ark?" Tanong niya na parang nakikita lamang ang isang matandang kaibigan at totoo nga namang ganoon. "Ikinagagalak kong makita ka muli, matandang kaibigan." Sagot ni Ark, ang emperador. "Dapat ba nating gawin ito sa ganitong paraan?" Tanong ni Vickers, ngunit hindi na siya tumitingin kay Ark, tumingin siya kay Sam. Hindi siya nakatanggap ng sagot. Tumingin si Vickers kay Sam at patuloy na nagsasalita. "Sam, bakit mo kailangang gawin ito? Maaari mong bawiin ang iyong paghihiganti makalipas ang ilang taon sa iyong husay, makakagawa ka ng paghihiganti sa loob lamang ng 1 dekada. Kailangan mo bang gawin ito ng ganito kalaki? Kailangan mo bang dalhin ito sa ganitong antas, na ikinakahiya pa ang isang buong imperyo?" Tumingin si Sam kay Vickers na walang ekspresyon, ngunit sa loob ay nagulat siya. Hindi niya alam na napakalakas pala ni Vickers, hindi niya inakala na ang kakatuwang lalaking nasa gitna ng edad na ito ay isang pag-iral na kasing lakas ng isang emperador. Ngunit hindi nagtagal ang pagkagulat. "Pagkakasala, ang sabi mo. Tama ka naman. Maaari kong patayin siya sa loob ng 1 dekada. Sa katunayan, maaari kong patayin siya tulad ng isang tupa sa gitna ng kabisera ng imperyo habang pinapanood ito ng buong lungsod. Ngunit hanggang sa panahong iyon, ano ang gagawin ko? Maaari mo bang garantiya na makakatulog ako ng mahimbing pagkatapos makatakas? Maaari mo bang garantiya na ang isang taong puno ng pagmamataas na tulad niya ay makakapagpahinga sa katotohanan na makakatakas ako ng ligtas?" Natalo si Vickers. Isinasaalang-alang niya lamang ang mga bagay mula sa kanilang panig at sa panig ng imperyo. Hindi niya masyadong inisip si Sam. Ano bang klaseng tao si Sam? Nakita niya ito mismo, isang taong lubos na mapagmataas na may kakayahang panindigan ang kanyang karangalan at kadakilaan. Maaaring siya ay mapagmataas, ngunit may karapatan siyang maging ganoon. Maaari bang tanggapin ng isang taong may ganitong husay ang pagkatalo? Hindi naman. Ngunit bago pa siya makasagot, patuloy si Sam. "Higit sa lahat, maaari ko pa rin gawin iyon ngayon, kaya bakit ko hayaang mabuhay pa ng dagdag na segundo ang mga daga na sumunod sa akin kung maaari ko silang patayin ngayon?" Sagot ni Vickers, "Ngayon.
Mukhang masyado kang kumpiyansa sa inyong sarili. Sigurado ka bang kaya mo itong gawin? Ang nakikita ko lamang ay gumagamit ka ng mga tusong paraan para ipaglaban ang dalawang imperyo. Kung mayroon kang kakayahan, bakit mo kailangang gawin ang lahat ng ito? Gusto kong patayin muna ang imperyo bago patayin siya. Isang pangungusap lamang ang sagot ni Sam, at nalilito ang mga nanonood, iilan lamang ang naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Hindi lamang nais ni Sam na patayin ang emperador sa kanyang sariling mga kamay, gusto rin niyang patayin ang anumang bagay na ginagawa siyang emperador. Labis siyang mapagmataas na sinubukang saktan ang buhay ni Sam. Kaya naman, nais ni Sam na patayin muna ang pagmamataas na iyon bago ang anumang bagay pa. Kabanata 254. Natapos na ang pagpapalitan ng mga salita nila sa sagot ni Sam. Nakatayo siya sa kanyang buwitter at kasama ang kanyang mga kaibigan ay lumipad palayo nang hindi naghihintay sa kanila. Hindi siya lumipad patungo sa lungsod, kundi patungo sa kagubatan papunta sa mga ulap. Hindi man lang sinubukang pigilan siya ni Vickers o Ark. Hindi pinigilan ni Vickers siya dahil hindi niya akalain na si Sam ay magiging isang hindi inaasahang elemento sa paparating na labanan. Para naman kay Ark, mayroon siyang ibang dahilan para dito. Tumingin si Ark kay Vickers at nagsabi, "Ngayong araw, maaari ka nang umuwi ng tunay na tahanan. Hindi mo na kailangang bantayan ang lugar na ito paano man ang kinalabasan ng labanan." Tama iyon. Kaya naman, paano natin gagawin ito? Hindi ako magtatalo kung ito ay isang buong digmaan o simpleng laban ng dalawa. Ngunit mas gusto kong piliin ang huli. Sa totoo lang, pagod na ako sa pagdaos-dos ng dugo. Bago pa makasagot si Vickers, may kaguluhan sa pasukan at lumabas ang lahat ng natitirang mga eksperto na siyang huling linya ng depensa. Kasunod nila, naglakad papasok si Emperador Orion na may malungkot na mukha. Ito ay magiging isang buong digmaan. Ang mga tao ng Orion ay hindi duwag. Kakalabanin ka namin hanggang sa huli naming hininga. Sumigaw si Emperador Orion ng buong lakas ng kanyang boses. Mula nang kailan mo nalaman ang iniisip ng iyong mga tao, Oscar? Tanong ni Ark na may ngiti. Si Oscar, ang Emperador ng Orion, ay ngumunguya ng kanyang mga ngipin habang tumitingin kay Ark, pagkatapos ay lumingon kay Vickers. Tapos ka na bang mangulila? O natakot ka na nang makita muli ang iyong matandang kaibigan? Huwag mong subukang bawiin ang iyong sinabi, kung hindi, mapapahiya ang matandang iyon sa templo ng Diyos ng Kidlat. Biglang lumamig ang tingin ni Vickers at tumingin kay Oscar. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng napakalakas na intensyon na pumatay. Ulitin mo nga. Biglang nawala ang pagkontrol ni Oscar at tumingin pababa, hindi niya magawang tignan ang mga mata ni Vickers. Alam niyang lampas na siya sa hangganan. Pasensya, ako. Nanginginig ang kanyang boses habang bumabalik sa kanya ang isang madilim na alaala. Matagal na niyang hindi naaalala iyon. Dahil sa kanyang buhay na puno ng karangyaan at kasiyahan, muntik na niyang makalimutan kung sino talaga si Vickers, at ngayon ay bigla na lamang siyang nagsalita ng walang pigil. Ang 3 taong nalampasan na ang mga hangganan ay tumayo ng parang tatsulok, at nagsimula na ang digmaan. Sa mga hangganan ng kabisera ng imperyo, ang mga naglalakbay sa yugto ng Nascent ang pangunahing mga mandirigma, habang ang mga naglalakbay sa yugto ng Baguhan, Dakila, at Dakilang yugto ay parang mga inaalalay na biktima. May ilang maliit na labanan dito at doon, ngunit karamihan ay tumitingin lamang sa mga labanan at hindi rin naiiba si Sam. Nasa kalangitan siya kasama ang kanyang mga kaibigan at hawak ang isang teleskopyo sa kanyang mga kamay. Sinusubaybayan niya ang mga labanan, at ang isang labanan na kanyang interesado ay ang labanan sa pagitan ng dalawang grupo ng mga naglalakbay sa yugto ng Nascent. Isa sa mga grupo ay lubos na kanyang kilala, ang 6 na espada ng Marshal ng Espada. At bakit lamang ito ang laban na kanyang interesado, samantalang ang mga Marshal ay nakikibaka rin? Dahil hindi niya maunawaan ang bawat galaw ng kanilang mga labanan. Maaari na lamang niyang makita ang kanilang mga figure at ilang pangunahing galaw. Ang mga labanan ng mga naglalakbay sa yugto ng Nascent ang kanyang hangganan. Ang 6 na espada ng Marshal ng Espada, talagang karapat-dapat sila sa kanilang reputasyon. Nakita ni Sam na nakipaglaban sila sa 8 naglalakbay sa yugto ng Nascent mula sa imperyo ng Arian. Bawat isa ay gumagamit ng ibang uri ng sandata, rapier, mahabang espada, pares ng mga maikling espada, isang talim na kutsilyo, isang 2 talim na espada, at isang nababaluktot na espada. Ang 6 na tao ay lubos na magkakasundo, at ang 8 kalaban ang nahihirapang harapin sila. Ngunit bukod pa rito, karamihan ng mga labanan ay nakikinabang sa imperyo ng Arian, kabilang na ang mga Marshal. Ang Marshal ng Espada at Marshal ng Taybak ay nakikipaglaban sa 2 Marshal mula sa imperyo ng Arian, at paulit-ulit silang naurong. Bukod pa rito, ang mga duke, general, lahat sila ay nakikibaka, at naging labis na matindi ang labanan na ang isang bahagi ng pader ay ganap na bumagsak.
Nahihirapan si Sam na subaybayan ang buong labanan. Samantala, ang tatlong pangunahing tauhan ng digmaan sina Ark, Oscar, at Vickers. Dapat ba nating dalhin ito sa ibang lugar? Ayaw kong mapahamak ang iba. Si Ark ang nagsabi nito, at sa lalong madaling panahon ay nawala ang tatlo. Dumating sila sa isang kalapit na kagubatan kung saan may isang bakanteng lugar. Nasaan na ang batang duwag na iyon? Gusto kong patayin siya gamit ang aking sariling mga kamay matapos kong tapusin kayo. Tanong ni Oscar sandaling makarating sila roon. Sabay na tumingin si Vickers at Ark sa kanya nang may paghamak. Kahit nagalit siya sa ibig sabihin ng kanilang mga tingin, ngumunguya pa rin siya ng kanyang mga ngipin at nagsabi. Ano ba ang tinitingnan ninyo? Wala pa namang nananalo sa inyong dalawa. Narito ako para suportahan si Vickers sa tingin ninyo maaari pa kayong manalo. Ah, bakit ka naman naging ganito katiyakan, Oscar? Biglang tumataas ang lakas ni Ark. Ang asul na kidlat ay kumikislap sa paligid niya habang ang hangin ay naging mapanikip. Nakaya mo pang umangat sa gitnang yugto. Kailan mo ito ginawa? Tanong ni Oscar na parang tuyo ang kanyang lalamunan. Sa sandaling iyon, inilabas din ni Vickers ang kanyang lakas, at lumabas din ang isang lakas na kasing lakas nito ngunit ito ay maliwanag na nagpapahiwatig ng neutral na espiritual na enerhiya. Vickers ang mandirigmang mago, neutral na enerhiya. Handa na para sa laban ng 250. Sabi ni Vickers habang inilipat ang kanyang kamay at gumuhit ng isang linya sa himpapawid gamit ang espiritual na enerhiya. Ark ang mandirigmang mago, enerhiyang elemento ng kidlat. Handa na para sa laban ng 250. Tama iyon, mahigit 300 laban na ang nagawa ng dalawa hanggang ngayon, at totoo rin na si Vickers ay isang mandirigmang mago na may neutral na enerhiya. Itinaas ni Vickers ang kanyang kamay at gumawa ng unang galaw. Isang sinag ng espiritual na enerhiya ang lumabas mula sa kanyang palad at diretso itong tumungo sa mga mata ni Ark. Ngunit hindi gumalaw si Ark, lumitaw ang kidlat mismo sa harap ng sinag na ganap na humadlang dito. Maluwang ang bunganga ni Oscar. Hindi niya alam na ang kanyang mga kapantay ay naging ganito kalakas habang siya ay nasisiyahan sa buhay na puno ng karangyan. Isa lamang siyang nagsisimula pa lamang sa yugto nang nalampasan na ang mga hangganan. Ang dalawa naman ay nakarating na sa gitnang yugto. Maaaring hindi gaanong kalaki ang pagkakaiba, ngunit sa mga huling yugto ng pagpapalakas, kahit na maliit na agwat ay napakahirap lampasan. Iyon ang dahilan kung bakit ang sinumang makakapaglaban sa mga taong mas mataas sa kanilang yugto ng pagpapalakas sa mga huling yugto ay iginagalang at itinuturing na lubos na bihasa. Kaya naman siya ay nagulat, at ito na rin ang unang pagkakataon niyang makita si Vickers na gumagamit ng sinag. Akala niya lamang na mandirigma lang si Vickers, ngunit hindi niya alam na siya ay isang mandirigmang mago at isa pang kakaibang uri ng mandirigmang mago. Isang mandirigmang mago na may neutral na enerhiya. Ito na rin ang unang pagkakataon niyang makakita ng ganito, ngunit hindi ibig sabihin na hindi niya ito narinig dati. Narinig niya ito sa mga lektura sa templo ng Diyos ng Kidlat. Tama, iyon ang templo ng Diyos ng Kidlat. Ang tatlo ay mga estudyante ng templo ng Diyos ng Kidlat noong kanilang henerasyon. Para naman sa kakayahan ni Vickers, may isang lektura tungkol sa mga batayan ng espiritual na puso at iba pa, at sinabi ng guro na bagaman hindi ito nakikita, ayon sa teorya, posibleng mayroong isang mago na may neutral na enerhiya. Hindi niya inakala na makikita niya ito sa tunay na buhay. Samantala, nagsimula na ang labanan. Si Vickers ang nasa offense iba, at biglang, ang espiritual na enerhiya ay naging isang malaking palakol at iginalaw niya ito diretso kay Ark. Tinabla ni Ark ang pag-atake gamit ang kanyang kamay, at nagsimula silang maglaban. Nahihirapan din si Oscar na sumunod sa kanilang mga galaw. Iba-iba ang anyo ng mga sandatang ginagamit ni Vickers, at sa pagitan noon ay nagsisimula na siyang gumamit ng mga sinag. Si Ark naman ay nasa pasibo. Hindi man lang siya gumalaw mula sa kanyang pwesto. Hindi man lang gumalaw ang kanyang mga paa, gumalaw lamang siya ng kanyang mga kamay at hinawakan ang bawat pag-atake, at sa buong panahong iyon ay may ngiti sa kanyang mukha. Parang wala siyang pakialam. Tulad nga ng aking hinala. Hindi ko inakala na magiging ganito kakalakas. Palagi ka na bang ganito? Tanong ni Vickers habang huminto siya sa pag-atake. Hindi. Ngunit sumailalim ako sa matinding pagsasanay nitong nakaraang dekada. Ngayon, ako naman ang mag-aatake. Sa pagkakataong ito, nabaligtad ang sitwasyon. Si Vickers na nasa offense iba buong panahon ay naging pasibo. Simula na siyang gumagawa ng mga kalasag sa lahat ng direksyon, ngunit lahat ito ay nasisire sa sandaling tumama ang kidlat. Naging labis na matindi ang labanan at napakasikip na pawis ni Vickers. Nahihirapan siya. Hindi niya inakala na makakarating siya sa ganitong sitwasyon. Sa sandaling iyon, isang malaking kidlat ang biglang tumama sa likuran ni Ark. At biglang huminto ang dalawa.
Lumingon sila at nakita si Oscar na nakatayo roon na may nakalahad na kamay. Parang nakalimutan mo na, Ark, ito ay isang digmaan sa pagitan ng dalawang imperyo, hindi inyong personal na laban ng dalawa. Sabi niya na may masamang tono. Ang tatlo ay naramdaman na napakapamilyar ng eksenang ito. Ngunit kaunti lamang ang pagkakaiba ng mga pangyayari. Nakasugat si Ark dahil sa pag-atake mula sa likuran, ngunit hindi siya nagsalita ng anumang bagay. Habang si Vickers ay naguguluhan, ngumisi siya habang tumitingin kay Oscar at biglang sumugod at ibinagsak siya sa lupa. Hawak niya ang leeg ni Oscar at pinipiga ito sa lupa habang nagsasabi. Dapat ko na sanang patayin ka noong araw na iyon, ngunit masyadong swerte ka at pagod na pagod ako noong panahong iyon. Gusto ko ring patayin ka ngayong araw na ito, ngunit ang ulo mo ay inookupahan na ng iba. Sabi niya nang malapit ang kanyang mukha kay Oscar na hindi na ito makakakita ng kalangitan. Biglang siya ay tumayo at umatras. Sa oras na iyon, may isang bagay na nahuhulog mula sa kalangitan na nakita ni Oscar, at wala na siyang panahong makapag-react. Kabanata 255. Si Sam ay nanunood ng labanan sa buong panahong iyon. Nasa itaas siya ng mga ulap na sinusubaybayan ang buong eksena gamit ang kanyang teleskopyo, at ang kanyang mga kaibigan ay naghihintay ng kanyang senadoryos. Nang ibagsak ni Ark si Oscar sa lupa. Oras na, maghanda na kayo, sabi ni Sam at itinago ang kanyang teleskopyo. 3. Terra na. Sa mga salitang iyon, ang apat sila ay tumalon pababa mula sa likod ng buwiter. Nakaharap silang pababa habang hinahayaan nilang duminahin sila ng grabidad, at nang maabot nila ang tiyak na taas, sabay na inilipat ng apat sila ang kanilang mga kamay at lumitaw ang isang metal na silindro na 7 talampakan ang taas sa ibaba nila at ang apat sila ay nawala sa loob ng bawat silindro. Sa himpapawid, ang apat sila ay bumabagsak sa lupa ng nasa parehong taas, at makalipas ang ilang segundo matapos silang pumasok, lumabas ang 2 tubo sa magkabilang dulo ng silindro na nag-uugnay sa apat na ito. Ngayon ay nabuo na itong isang parisukat na holo na walang takip sa itaas at ibaba. Ngunit hindi nagtagal, isang pader ang nagniningning at bumukas ang bilangguan ng kidlat sa gitna ng hola, na lumilikha ng takip sa itaas at pinupuno ang mga bukas na bahagi para mabuo ang isang buong hola. Sa eksaktong sandaling iyon, tumayo na si Ark mula sa ibabaw ni Oscar, at bago pa makapag-react si Oscar, bumababa na ang hola sa kanya. At bago pa niya napagtanto, nasa loob na siya ng isang holang gawa sa kidlat, na may 4 na silindro na nagsisilbing mga sentro. Natalo siya ng pagkabigla, at hindi nagtagal ay naramdaman na niya ang lakas ng hola. Nang mapagtontong niyang hindi ito gaanong lakas at may pagkakataon siyang makatakas kung magsisikap siya, naging mapagmataas siya at nagsabi. Ito ba ay isa sa mga tusong paraan ng batang duwag na iyon? Hindi ako matitigil ng ganitong bagay, bago pa niya matapos ang pangungusap. Maraming maliliit na butas ang bumukas sa ibabaw ng silindro, at ang leksikong 6 na gas na methane na ginawa ni Sam ay nagsimulang lumabas mula rito sa napakataas na presyon. Ang presyon ay napakataas na ang gas ay halos lumalabas na parang mga talam, at sa isang iglap, isang maliwanag na asul na apoy ang biglang sumiklab kahit saan. Naramdaman ni Oscar ang banta mula sa init ng apoy, ngunit mabilis siyang nakasanayan dito. Hindi mo ako magagawa ng anumang bagay, batang duwag. Sumigaw siya habang pinapataas ang kanyang lakas. Tingnan na lang natin. Ang boses ni Sam ay umalangaw-ngaw, at mula sa isa sa mga silindro ay lumabas ang isang baril na kasing laki ng puwang para sa isang normal na granada. At hindi nagtagal, nagsimulang lumabas ang mga selula ng enerhiya mula rito. Bagaman hindi ito nagdudulot ng malaking pinsala kay Oscar, ang espiritual na enerhiya nito ay sapat na para makagambala sa kanyang enerhiya para hindi gumana ang kanyang mga pag-atake. Nangyari ito ng paulit-ulit. Malapit nang mawala ng bait si Oscar. Ang asul na apoy ay nakakasagabal sa kanyang mga pandama, at ang mga selula ng enerhiya ay hindi nagpapahintulot sa kanyang espiritual na enerhiya na tumutok. Parang mapuputok na ang kanyang mga ugat, at doon lamang niya napansin na ang mga selula ng enerhiya ay tumutok sa iisang lugar at hindi nagtagal ay nabukas ang isang maliit na butas sa kanyang tiyan. Sa sandaling iyon, parehong tumigil ang apoy at mga selula ng enerhiya. Ubusan ka na ba ng mga tusong paraan mo? Hindi mo alam kung ano ang isang taong nalampasan na ang mga hangganan, hindi ba? Ipapakita ko sa iyo ang impyerno, hayop na. Bago pa niya matapos, natigilan siya dahil isang metal na tusok ang lumabas mula sa gitna ng takip ng hola at tumago sa butas, ngunit hindi iyon ang ikinagulat niya. Ang pinaka-ikinagulat niya ay ang ganap na napigilan ang kanyang espiritual na enerhiya. Doon lamang niya napansin na mula sa labas ng mga silindro ay may mga kedena na umaabot palabas, at sa dulo ng mga kedena ay may mga tusok na tumagos sa lupa.
Naramdaman niya na ang maliit na metal na nababaluktot na tusok na tumago sa kanyang tiyan ay bahagi rin nito. Hindi na siya makagawa ng anumang bagay. Hindi niya magalaw ang kanyang katawan at hindi niya maramdaman ang kanyang espiritual na enerhiya. Pagkatapos ay napansin niya na ang itaas na bahagi ng mga silindro ay bumukas at lumabas ang apat na tao mula rito. Lumabas sina Sam at ang kanyang mga kaibigan, at nagsalita si Sam na may lubhang madilim na boses. May sasabihin ka sana sa akin, ngunit hindi ko marinig. Maaari mo bang ulitin iyon? Natalo si Vickers ng pagkabigla. Medyo nagulat siya nang mahulog ang bagay na iyon mula sa kalangitan. Ngunit nang maramdaman niya ang mababang antas na materyales ng Lex I-7 at ang antas ng apoy, hindi niya akalain na matatalo si Oscar. Akala niya na isa na naman itong nasayang ngunit desperadong pagtatangka ni Sam. Ngunit nang mapansin niya ang mga gumagalaw na tusok at ang mga pagsabog ng espiritual na enerhiya, nagulat siya, at bago pa niya napagtanto, nakakulong na si Oscar. Ngayon ay naiintindihan na niya ang panganib at sumigaw. Sam, hindi ka dapat narito. Hayaan mo na siya. Hindi ka na niya hahabulin pa. Pwede kong ipangako iyon. Hindi pinakinggan ni Sam ang kanyang mga salita. Nag-ipon si Vickers ng isang sinag at handa ng bumaril, ngunit pinigilan siya ni Art gamit ang kanyang sariling pag-atake. Akala mo ba ay patay na ako, matandang kaibigan? Hindi pa tapos ang ating laban ng dalawa. At biglang sa isang iglap, isang malaking kidlat ang tumama, at bago pa nila napagtanto, nasa lupa na si Vickers, at si Art na lamang ang nakatayo, ngunit pagod na siya. Tagapagpanalo ng laban ng 250. Art. May kabuuang 349 na panalo. Sabi niya na may mapang asar ng ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ay lumingon siya patungo sa holo kung saan nakakulong si Oscar. Gumawa si Sam ng isang maliit na butas para makapagpahinga ang tatlo pang kaibigan. Pagod na sila. Kahit na siya mismo ay pagod na. Ngunit kailangan niyang tapusin ito. Ano man ang mangyari, kailangan niyang hawakan ang taong ito. Matagal na siyang nagpigil nitong mga nakaraang buwan. Oscar, o dapat kong tawagin kang emperador ng Orion. Tinatanong kita, may sasabihin ka sana sa akin. Bakit hindi mo ulitin iyon? Hindi ko kasi marinig kanina. Hindi nang ahas na magsalita si Oscar. Alam na niyang ito na ang katapusan para sa kanya. Alam niyang mamamatay siya kung siya ay makukulit pa kay Sam kahit kaunti. Lumingon siya kay Art bago nagsalita. Iligtas mo ako, Art. Iligtas mo ako. Magiging alipin kita. Tatalikuran kita ng buong katapatan. Mangyaring iligtas mo ako. Mas mabuti na mayroon kang isang taong nalampasan na ang mga hangganan kaysa sa isang naglalakbay sa dakilang yugto na tabi mo. Mangyaring. Ngunit hindi siya nakatanggap ng sagot. Ngumiti lamang si Art at umupo sa lupa habang tinitingnan ang eksena. Lumapit si Sam sa kanya at pilit na ibinalik ang kanyang baba patungo sa kanya at nagsabi. Tinanong kita ng isang tanong. Hindi mo ba naririnig? Ikaw, ano ba talaga ang gusto mo? Bakit mo kailangang gawin ito? Dahil sa iyo, nawala ko ang aking imperyo, ang aking katayuan, at autoridad. Gumagamit ka ng mga maruruming paraan para patayin ako. Akala mo ba ay dakila ka? Hahaha, ako, dakila. Wala akong pakialam kung sa tingin mo ay dakila ako o hindi. Ang mahalaga lang ay inatake mo ako at pinapatay kita, iyon lang naman. Gusto kong makita mo kung ano ang mararamdaman mo. Paano ba talaga ang pakiramdam ng mawala ng lahat? Hindi ba dahil sa sobrang pagmamataas mo ay nang ahas kang patayin ako? Kinuha ko ang lahat ng iyong kayamanan. Hindi ba dahil sa lahat ng paggalang at takot na natatanggap mo mula sa mga mamamayan bilang emperador ay naramdaman mong mas mababa ako sa iyo? Kinuha ko ang iyong katayuan. Hindi ba dahil sa iyong mataas na lakas sa pagpapalakas ay nang ahas kang subukang patayin ako? Ngayon ay kinuha ko rin iyon. Ano pa ang natitira sa iyo? Haantayin kita rito. Ipakita mo sa akin kung ano pa ang kaya mong gawin. Sumandal si Sam ng kanyang mga braso, ngunit hindi siya nakatanggap ng sagot. Hindi mo ako magagawa ng anumang bagay. Pagkatapos nito, hahanapin ko ang iyong anak at kukunin ko ang kanyang buhay. Para naman sa iyo, sisiyahan kong pahirapin kang mamatay ng paunti-unti. Kinuha niya ang isang upo ang gawa sa mga buto at umupo rito. Nagulat si Art nang makita ito. Ang kanyang tatlong kaibigan ay medyo handa na dahil nakita na nila ito dati. Ang upuan ay ganap na gawa sa mga buto ng braso. Ang mga buto ng bisig ay ginamit para gumawa ng upuan at sandalan. Ang mga armrest at paan ng upuan ay gawa sa mga buto ng itaas na bahagi ng braso. Ang mga daliri ay ginamit bilang dekorasyon sa gilid ng sandalan. Ang lahat ng mga buto ay pinahiran ng pilak na metal na nagbibigay ng magandang kinang. Umupo siya sa upuan at inilipat ang kanyang kamay. Lumabas ang reyna ng mga anay.
Sinimulan nitong sipsipin ang enerhiya ng buhay ng paunti-unti. Dahil ang taong ito ay isang taong nalampasan na ang mga hangganan, marami siyang enerhiya at maaaring makapag-angat ng antas ang reyna at maging isang Lex Ikong anim na hayop, at marami pa ring natitirang enerhiya ng buhay. Pagkatapos ay pinakawalan ni Sam ang ilang mga balang. Sapat na malinaw ang pag-iisip ng emperador para maramdaman ang napakalaking sakit na dulot ng pagnguya ng mga insekto. Sinimulan ng mga insekto sa kanyang mga daliri ng paa at nagsimulang kainin ang kanyang katawan ng paunti-unti. Dahil siya ay isang taong nalampasan na ang mga hangganan, ang kanyang katawan ay napakapayatag at madaling napupuno ang mga insekto. Ngunit marami siyang mga insekto sapat na para tapusin ang buong katawan. Ah! Nagsimulang sumigaw ng buong lakas si Oscar, napakasikip ng pawis niya, hindi na niya alam kung paano siya dapat mag-react. Please, bitayin niyo na ako, mangyaring, nagmamakaawa ako. Ah! Hindi po, hindi po. Sam, hindi po, iligtas niyo ako. Panipi tuldok, mangyaring patayin niyo na ako, hindi ko na matitisan pa, mangyaring. Ang kanyang mga sigaw ay naririnig hanggang sa mga pader ng lungsod, ang kanyang mga daing ay mula sa sakit hanggang sa kawalan ng pag-asa, wala na siyang ibang gusto kundi mamatay sa sandaling iyon, sa ganitong labis na kawalan ng pag-asa, naalala niya ang isang bagay na makakapagligtas sa kanya mula sa impyernong ito. May isang iba pa sa likod ng lahat ng ito. Sumigaw siya ng husto at bahagyang nawala ang kanyang sakit. Magsalita ka, malamig na sabi ni Sam, nagulat siya na may iba pang tao sa likod ng lahat ng ito, hindi niya ito inakala. Benedicto, si Benedicto, siya ang matanda sa templo ng Diyos ng Kidlat, siya ay isang nasent doon, siya ang nagbigay sa akin ng impormasyon na tinanggihan mo ang templo ng Diyos ng Kidlat, at siya rin ang nagsabi sa akin na patayin ka dahil pinaglaruan mo si Ben. Sige naman. Iyon na ba ang lahat? Oo. Kung gayon, maaari ka nang umalis. Si Benedicto ay susunod din sa iyo. At pagkatapos ay tinusok niya ang isang bagay na pangkolekta ng dugo at kumuha ng dugo malapit sa puso, at natapos na ng mga insekto ang kanilang pagkain. Itinago niya ang mga buto at sa isa pang paggalaw ng kamay, sinimulang buwagin ang hola. Ang bilangguan ng kidlat at mga silindro ay itinapon sa isang dimensyon. Umupo si Sam at sa wakas ay huminga ng maluwag. Kabanata 256. Tapos na ang digmaan. Wala nang umiiral na Orion. Ang kontinente sa kanluran ay muling nagsama-sama. At lahat ng ito ay nangyari dahil sa isang tao, isang binatang mahigit 18 taong gulang na ang gumawa ng lahat ng ito. Siya ang isa sa pinakamahalagang dahilan ng pagsisimula ng digmaan. Isa rin siya sa mga pangunahing salik na nagpahina sa bansa, at siya rin ang pumatay sa emperador ng Orion. Ginawa niya ang lahat ng ito dahil sinubukan siyang patayin ng emperador. Lahat ay para sa paghihiganti. Ngunit ang kanyang paghihiganti ay nagdulot ng malaking pagbabago sa maraming tao. Ang ilan ay mga opisyal, ang ilan ay mga sundalo, ang ilan ay mga anak ng maharlika na nawalan ng kanilang kayamanan at ari-arian dahil namatay ang kanilang mga magulang at kinuha ito ng kanilang mga kamag-anak. Ang mga taong ayaw maparusahan at sinubukang tumakas ay naging mga alipin dahil sa digmaan. Ngunit hindi ito binigyang pansin ni Sam. Dahil kung may sisisi man sila, maaari lamang nilang sisihin ang sariling emperador. Sa huli, paulit-ulit na niya silang binalaan, binyantaan, at ipinaliwanag na kung laban sa kanya ang imperyo, laban din niya ito. Hindi pinakinggan ng imperyo ang kanyang payo at ngayon ay binabayaran na nila ang halaga. Maraming tao ang nagsisisi kay Sam sa kanilang puso dahil naapektuhan ang kanilang buhay. Maraming tao naman ang naging mas masaya dahil hindi na nila kailangang mabuhay sa isang korap na imperyo. Ngunit ang ilan ay nagtataka paano namatay ang emperador. Ang pinaka nagtataka ay sina Vickers at Art. Nakita pa nga ni Ark ang buong proseso, ngunit hindi niya lubos na maunawaan. Ngunit wala sa mood si Sam na magpaliwanag. Para sa kung paano niya ito ginawa, ang 4 na silindro ay gawa sa mababang antas na materyales ng ranggo 7. Ginamit niya ang impluensya ni Ark para bilhin ito, syempre, binayaran niya ito mula sa kanyang sariling pera. Ang 4 na silindro ay may mga mekanismo para kontrolin ang mga pupe na kanyang natagpuan. Inukit niya ang paraan ng paggamit ng mga silindro sa isang walang laman na silid ng mekanismo, at para sa pagsasama ng bilangguan ng kidlat sa 4 na silindro, resulta rin ito ng pagkakatonto niya ng pormasayo na ito sa pangalawang silid. Gamit niya ang apoy para hadlangan ang mga pandama, ang mga selula ng enerhiya para gumawa ng maliit na butas sa tiyan ni Oscar habang pinipigilan itong gumamit ng anumang mga pamamaraan, at sa huli, ginamit niya ang mga kedena ng pormasayo na natagpuan niya kasama ang mga buto ng Hydra. Isinasama niya ito sa hola at mga silindro para pigilan ito. Hindi niya alam ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng Hydra at ng isang taong nalampasan na ang mga hangganan.
Ngunit alam niya na ang isang taong nalampasan na ang mga hangganan ay maliit na nilalang kumpara sa isang Hydra, kaya sigurado siyang gagana ito. At hindi nagtagal, natapos na ito. Pumatay siya ng emperador gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ginawa niya ito gamit ang kanyang maliit na lakas bilang isang naglalakbay sa dakilang yugto. Nakapaghiganti na siya para sa kanyang sarili. Ngunit ang dalawang taong nasa templo ng Diyos ng Kidlat ay buhay pa ngunit dahil mga menor de edad na tauhan lamang sila at wala siyang paraan para makapasok sa templo ngayon, ibibigay na lamang niya ito sa ibang pagkakataon. Sa ngayon, kailangan niyang ayusin ang gulo at hindi maliit ang gulo na ito. Matapos magpahinga ng ilang sandali, lumapit siya kay Art na kasabay ring nagpapahinga kasama si Vickers. Hindi sila nag-uusap. Bagaman hindi naman labis na matindi ang kanilang laban ng dalawa, napakalakas ng pag-atake na ginamit ni Art na halos maubos ang lahat ng kanyang enerhiya. Inilahad ni Sam ang kanyang kamay para makipagkamay, at tinugunan ito ni Art habang nagsasabi. Sa ganitong paraan, natapos na ang aking bahagi sa aming kasunduan. Ngayon, nasa iyo na ang lahat. Sana ay hindi ka babagsak. Wala na akong sapat na pasensya para harapin ang isa pang imperyo. Hindi na ako makakapagpatawad ng ganito kalawak tulad ng ginawa ko ngayon. Isang banta, diretso siyang binyantaan ni Sam ng ganito. Nagulat si Vickers at kahit na ang mga kaibigan ni Sam ay hindi ito inakala. Si Art lamang ang patuloy na ngumingiti. Siyempre, ipapahayag ko ito ng opisyal sa kabisera ng imperyo ng Arian sa mga susunod na araw. Ituring mong ito ay isang opisyal na imbitasyon para sa seremonya. Ang seremonya ay gaganapin sa loob ng isang buwan. Sa oras na iyon, ibibigay ko sa iyo ang nararapat sa iyo. Magiging malinis ito at lahat ng dapat na sa iyo ay ibibigay din sa iyo. Pagkatapos noon, umalis na sina Sam at ang kanyang mga kaibigan sa lugar na iyon. Pumunta sila sa palasyo ng imperyo. Ang mga sundalo at opisyal ng Orion ay sumuko nang malaman nilang namatay na ang kanilang emperador. Si Ark ay gumawa ng malakas na anunsyo habang pumasok si Sam sa palasyo. May ilang opisyal mula sa Arian na papasok para suriin at kumuha ng mga ninakaw. Ngunit pinigilan sila ng sigaw ni Ark. Huwag hawakan ng anumang bagay sa loob ng kabisera ng imperyo. Mga mamamayan ng kabisera ng imperyo, kayong mga naninirahan dito, mangyaring umalis na. Bibigyan kayo ng pantay na antas ng tahanan sa palasyo ng imperyo ng Arian. Para naman sa mga maharlika, susuriin kayo, tatalunan, at pagkatapos ay ibibigay ang inyong bagong katayuan, patuloy siyang nagsasalita. Pumasok si Sam sa palasyo at tumingin sa paligid. Inaresto ng mga opisyal ang Prinsesa Natalie, ang hari ng mga prinsepe, at ang reyna. Malaki ang harem ni Oscar at lahat ng mga babae ay walang ibang pagpipilian kundi sumuko. Ang ilan ay natutuwa dahil pinilit silang pumasok sa harem, at ang ilan ay malungkot dahil hindi nila alam kung paano haharapin ang biglang pagbabago ng kanilang katayuan. Mas mababa sila sa reyna, iyon ay totoo. Ngunit hindi ibig sabihin na wala silang anumang awtoridad. May mga kasambahay silang maaari nilang utusan. Maaari silang gumawa ng gusto nila at walang makakapidyo sa kanila sa kabisera maliban sa emperador at reyna. Mayroon silang kayamanan, karangyan, at ang kanilang buhay ay puno ng pagmamataas. Ang karangyan sa mga nakaraang taon ay naging dahilan para hindi nila asahan ang ganitong sitwasyon. Hindi nila akalain na darating ang araw na mararating nila ang ganitong kalagayan. Kaya naman, ano ang mangyayari sa lahat ng nahuling tao? Gagawin silang mga alipin. Tama iyon. Ang mga nahuling tao, sino man sila, ay gagawing mga aliping digma. Magiging sila ng mga alipin sa isang tiyak na panahon. Ngunit hindi ito tulad ng karaniwang pagkaalipin. Ang mga tao ay ibebenta sa palitan, ngunit hindi lahat ng pera ay mapupunta sa bahay ng palitan, 70% ang mapupunta sa mismong alipin. Sa loob ng isang dekada, magbibigay sila ng serbisyo sa taong nagbigay ng pinakamataas na halaga. Maaari silang gamitin bilang mga sundalo, katulong, at iba pa. Anumang tungkulin na hindi labag sa moral na batas ay maaaring ibigay sa kanila. Kung sila ay pipilitin na gawin ang isang bagay na ayaw nila, maaari silang makipag-ugnayan sa mga awtoridad gamit ang isang espesyal na itinalagang token o pumunta sa anumang istasyon ng mga bantay ng lungsod o sa anumang opisyal na nagtatrabaho sa ilalim ng awtoridad ng imperyo. Hindi ito kasing labis ng pagkaalipin. Ngunit magkakaroon ng kahihinatnan kung ang mga alipin ay laban sa mga taong nagbigay ng halaga para sa kanila. May mga hakbang tulad ng mga kontrata ng alipin. Matapos ang dekada, maaari silang umalis sa kanilang trabaho o patuloy na magtrabaho. Matapos ang ilang araw ng pagpapahinga, sinimulan ni Sam ang kanyang paglalakbay kasama ang kanyang mga kaibigan sakay ng buwiter. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagmamadali. Maaari naman niyang marating ang lugar sa loob ng 10 araw kung tutulin ang bilis ng buwiter.
Ngunit mabagal at kasiya siya ang kanyang paglalakbay. Sa nakaraang 6 na buwan, palagi siyang tumatakbo at naglalakbay sa napakataas na bilis sa lahat ng dako. Kailangan na niyang magpahinga. Kaya naman nagpasya siyang maglakbay ng dahan-dahan at steady. Sinuri niya ang buong imperyo ng Arian. Mabilis lang siyang naglalakbay kapag nasa mga liblib na lugar o kagubatan. Hindi siya nahirapan manirahan sa mga lungsod. Iniiwasan niya ang lahat ng uri ng mga hidwaan. Ayaw na niyang harapin ang mga mapagmataas na batang Panginoon. Ang imperyo ng Arian ay nagbigay sa kanya ng bagong pananaw. Nakita niya ang isang mahusay na lipunan hindi bababa sa mas mahusay kaysa sa nakita niya sa Orion. Marahil ay dahil sa pagkakaiba ng dalawang lugar. Ngunit hindi niya masyadong pinapansin ang lipunan. Sadyang naramdaman niya lamang na kaaya-aya ito. Nang dumating siya sa kabisera ng imperyo, medyo nagulat siya ang lungsod ay hindi bababa sa 2 beses na mas malaki kaysa sa kabisera ng Orion. Ang mga tao ay nabubuhay ng maganda. 2 araw pa bago ang seremonya, at nakita na niya na ang mga taong umalis sa kabisera ng imperyo ng Orion. Dinala sila gamit ang mga hayop ng Lex Ikong 6 at binigyan ng parehong antas ng tirahan na kanilang dati nang mayroon. Pagkatapos pumasok sa lungsod, nakilala niya ang emperador, at matapos ang ilang magagandang usapan, dinala siya sa isang pansamantalang tirahan na inayos para sa kanya. May isang palitan ngayong gabi. Kung gusto mo, pwede kang tumingin. Sabi ng emperador bago umalis. Nakapag-ayos na sina Sam at ang kanyang mga kaibigan at nagpasya silang tingnan ang lungsod. Dahil wala naman silang ibang gagawin, nagpasya silang pumunta sa palitan. Kabanata 257. Dumalo sina Sam at ang kanyang grupo sa bahay ng palitan, at nang dumating sila sa lugar, ang mariskal na nakita niya noong digmaan ay lumapit at tinuruan siya patungo sa isang espesyal na kwarto para sa mga bisita. Salamat, hindi na kayo kailangang mag-abala pa, magalang na nagpasalamat si Sam at umupo, makalipas ang ilang segundo, dumating ang isang tauhan at nagsabi. Ginoong Sam, nais makipagkita sa iyo ang pinuno ng bahay ng palitan dahil sa isang agarang isyo, kung hindi ka po kikialaman, maaari ka bang pumunta? Maingat na tanong ng tauhan, kumunot ang noo ni Sam at maingat na tiningnan ang tauhan, wala siyang kilalang sinuman sa imperyong ito maliban sa emperador at sa 2 mariskal, hindi pa rin siya nakipag-ugnayan sa ibang mga general at commander. Kaya naman, nagulat siya nang sabihing pumunta siya para makipagkita sa pinuno ng bahay ng palitan, ngunit nagpa siya pa rin siyang pumunta, dahil alam niyang makakatakas siya kung gusto niya. Kasama ko rin ang aking mga kaibigan, okay lang ba? Tanong ni Sam. Pagkakataon na iyon para sa amin, sagot ng tauhan at pinangunahan sila, ang 4 sila ay lumabas ng kwarto at sa loob ng 2 minuto ay dinadala sila patungo sa likod ng entablado, kung saan inilalagay ang mga bagay na ipagbibili. Karamihan sa mga bagay na ipagbibili ay mga sandata, hanay ng mga sandata, kayamanan, at iba pa na kanilang nakuha sa Orion, bukod pa rito, mayroong ilang mga alipin dahil sa digmaan. Batay sa kanilang mga damit, lahat sila ay dating maharlika, curious na tiningnan sila ni Sam at ng kanyang mga kaibigan habang naglalakad sila patungo sa mas malalim na bahagi ng bahay ng palitan. Pumasok sila sa isa pang kwarto, na medyo hiwalay, at sa loob ay may ilang taong nakaupo na ang kanilang kakayahan sa pagpapalakas ay nakapigilan, sila ay mga naglalakbay sa yugto ng nascent mula sa Orion. Sila ay mga maharlika at general na nakipaglaban sa digmaan. Tumitingin sila kay Sam at umiiling, tiningnan sila ni Sam at lalo na ang ilang pamilyar na mukha. Pagkatapos ay biglang may isang babae na lumapit sa kanya mula sa labas. Lumingon siya at nakita ang isang may sapat na gulang na babae, kasing tangkad niya ito na mga 175 sentimetro, para sa isang babae ay napakatangkad na iyon, ngunit hindi pa natatapos ang paglaki ni Sam, ngunit batay sa kanyang paglaki, maaari pa siyang lumaki ng 8 hanggang 9 na sentimetro. Kahit na matangkad, ang babae ay may napakahusay na proporsyon ng katawan, mayroon siyang mga proporsyong katulad ng ginto na may tamang mga hubog, mahaba at makapal ang kanyang buhok, nakasabit ito at kahit na ganoon pa man, umaabot ito sa kanyang puwit. Lumapit siya sa kanya na may ngiti at inilahad ang kanyang kamay kay Sam. Ako si Nayana, ako ang pinuno ng bahay ng palitan, ako ang nag-imbite sa iyo dito, paumanhin sa abala, dahil ako dapat ang pumunta sa iyo, ngunit may isang tao dito sa mga alipin dahil sa digmaan na nagsabing maaari mong bigyan ng patunay para maibsan ang kanyang pagkaalipin, iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong hilingin sa iyo na pumunta dito. Sinuri ni Sam siya mula ulo hanggang paa, talagang kakaiba ang kagandahan niya, parang naaalala niya ang isang kliyenteng kanyang pinrotektahan sa kanyang nakaraang buhay. Hindi ko matindaan na mayroon akong napakalapit na relasyon para bigyan ng patunay ang sinuman, maaari ko bang malaman kung sino iyon? Tanong ni Sam. Tinuro niya ang isang sulok at nagsabi na may ngiti. Naroon siya, mangyaring, sundan mo ako.
Sumunod si Sam at nakita ang isang napakapamilyar na mukha, si Duque Carten ng Timog na Bituin ay narito. Nakaupo sa sahig si Carten na nakayuko, parang napakasakit ng loob niya na hindi niya napansin na dumating na si Sam. Nang mapansin niyang may nakatayo sa kanyang harapan, nakita niya si Sam at biglang nagkaroon siya ng lakas. Sam, mangyaring iligtas mo ako, ayaw kong maging alipin, mangyaring, iligtas mo ako, wala naman akong ginawa sa iyo, hindi ba? Pinigilan ko pa nga ang pagpapahayag na ikaw ay isang terorista, mangyaring iligtas mo ako, Sam, hindi bababa sa dahil sa pagkakaibigan mo kay Nicholas, mangyaring iligtas mo ako. Ayaw kong maging kaaway kayo ni Nicholas dahil sa akin, hayaan mo na lang akong pumunta, mamumuhay ako ng normal na buhay, hindi na ako kailangang magtrabaho o tumanggap ng tulong, hayaan mo na lang akong mabuhay ng payapa. Kung maging alipin ako, siguradong hahabulin ako ng aking anak, at mawawala na rin ako ng anak, mangyaring para sa kanya, hayaan mo na ako. Hindi pa niya sila binibigyan ng pagkakataong magsalita ay nagsisimula na siyang humihiling, tiningnan siya ni Sam at napaisip ng malalim, tama naman ang sinabi ni Carten, kung maging alipin siya, tiyak na magiging target siya ng galit ni Nicholas at ang susunod na mangyayari ay mamamatay ito. Kakaiba ang pagkakaibigan nila ni Nicholas, wala silang hidwaan tungkol sa politika o kayamanan, ang tanging interes nila ay ang labanan at wala nang iba pa, ayaw niyang sirain ang relasyong iyon. Tiningnan ni Sam si Nayana at nagsabi ito. May dalawang paraan, ang una ay magbigay ng halaga para sa kanya at ang ikalawa ay direktang pag-aproba ng emperador para maibsan ang kanyang pagkaalipin, kaunti lang ang pasensya ni Sam na pumunta sa emperador at hindi niya gusto ang humihiling ng pabor. Para naman sa pera, mayroon pa siyang mahigit 7 bilyon, kaya naman, sigurado siyang makakabigay ng halaga. Magbabayad ako para sa iyo mamaya para malaya ka, maaari mong desisyonin kung ano ang gusto mong gawin mamaya, huminga ng maluwag si Carten at paulit-ulit na nagpasalamat. Lumakad pabalik si Sam na sinusundan ng kanyang mga kaibigan habang tinitingnan ang lahat ng tao. Saan ang 6 na espada ng Mariskal ng Espada? Tanong ni Sam kay Nayana. Sila ay inilabas na ng emperador mismo, gusto mo bang iparating ko sa kanya ang iyong mensahe? Hindi na kailangan. Lumabas si Sam at sinimulang bumalik sila sa kanilang kwarto, ngunit habang dumadaan sila sa mga mahihinang alipin dahil sa digmaan, narinig nila ang isang sigaw. Masaya ka na ba ngayon? Boses iyon ng babae na puno ng kalungkutan at galit, huminto sina Sam at ang kanyang mga kaibigan at lumingon. Nakita niya ang isang batang babae na tumakbo papunta sa harap ng grupo ng mga alipin at tumuturo sa kanya habang sumisigaw. Ikaw, dahil sa iyo, naging alipin kami, ikaw ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito, tao ka ba talaga? Bakit mo kami pinapahirapan ng ganito? Dahil lamang sa iyo, nasira ang isang imperyo, namatay ang aking ama at kapatid na lalaki, naging alipin kami ng aking ina at ako, sana ay nasisiyahan ka na sa kinalabasan na ito. Hindi iba kundi si Prinsesa Natalie, nakapigilan din ang kanyang kakayahan sa pagpapalakas, ngunit dahil malapit nang magsimula ang palitan, pinayagan siyang gumalaw ng kaunti. Tiningnan ni Sam ang dating prinsesa na puno ng luha ang mukha, lumapit siya sa kanya at nagsalita ng malamig na tono. Sabihin mo sa akin, ano ang mangyayari kung pumasok ka sa pugad ng dragon at hilahin mo ang buntot nito? Malamig at nakakatakot ang kanyang boses at hindi sinasadyang sumagot ito, parang bahagi na ng natural na kaayusan. Papatayin ka nito. Kaya naman, ano ang mangyayari sa mga taong naghihintay sa kanya sa pasukan ng Yungib? Patuloy niya. Mamamatay din sila. Ngayon alam mo na ang sagot, ako ay parang dragon na iyon, sa tingin mo ba ay mayroon akong sapat na oras at pasensya para harapin ang mga tulad ninyong maliliit na isda tulad ng iyong ama at ikaw? Ang iyong ama ang mismo ang nagdulot nito sa sarili niya, at ikaw ay nagdurusa dahil anak kanya at sila ay nagdurusa dahil sila ay kanyang mga mamamayan. Sisihin mo ang taong humila ng buntot at ginalaw ako habang ako ay natutulog. Sa pagtatapos ng kanyang sinabi, lalong lumamig ang kanyang boses at lumalabas ang intensyon na pumatay sa kanyang mga salita. Sa sandaling iyon, may ibang boses ng babae na nagmula sa likuran. Ginoong Sam, mangyaring patawarin mo siya sa kanyang pagiging padalos-dalos. Lumingon siya at nakita ang isang babaeng may blonding buhok na nakatingin sa kanya, nakasuot siya ng pulang damit at mukhang pagod ang kanyang mukha. Napansin niya ang tingin ni Sam at nagsabi. Alam namin na wala kaming karapatang sisihin ka, sinabi niya lamang iyon dahil sa kanyang galit, kung ako ang nasa iyong lugar at mayroon akong iyong kakayahan, gagawin ko rin iyon, ganap ko itong naiintindihan, ngunit mangyaring patawarin mo siya, ako na ang humihiling para sa kanya, natapos niya ang kanyang sinabi at yumuko sa kanya. Sa sandaling iyon, may ibang batang lalaki na magkapareho ng hitsura sa batang babae na may blonding buhok ang lumapit at inayos itong tumayo.
Felicia, bakit ka humihiling para sa kanya? Mabuti na lang na namatay ang mag-ama, huwag mong sabihin na nakalimutan mo na ang dami ng kanilang mga kasamaan, ang buong pamilya ng emperador ng Orion ay may sala sa kanilang mga kasamaan na kanilang ginawa habang nakasuot ng kanilang mga kasuotang makatarungan. Panahon na lang talaga na mangyari ito sa kanila, mas mabuti na kaming maging alipin kaysa mabuhay sa ilalim nila. Pagkatapos ay lumingon siya kay Sam at nagsabi, sa totoo lang, dapat kitang pasalamatan sa iyong mga ginawa, bahagyang yumuko siya at umatras kasama ang kanyang kapatid na babae. Tinignan na lamang siya ni Sam at umalis na sila ng kanyang mga kaibigan, umupo siya muli sa kanilang kwarto at naghintay para magsimula ang palitan. Kabanata 258. Nagsimula na ang palitan at ibinato ni Sam ang isang pampanitikang singsing kay Watt at nagsabi, bumili ka ng kahit anong gusto mo at huwag mong kalimutang magbigay ng halaga para kay Cartian. Sasabihin ko sa iyo kung kailangan ko ng anumang bagay. Huwag mong alalahanin ang presyo. Hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa pera. Nakarelax si Sam matapos magsalita at nanunood ng palitan. Maraming tao ang dumalo sa palitan. Ang palitan na ito ay puno ng mga bagay na nakuha mula sa digmaan, mga espesyal na sandata ng ilang general, mga espesyal na kayamanan at mga pamana ng ilang duke at marques, at iba pang mga bagay. Bukod pa rito, mayroon din namang mga kagamitan na nakuha mula sa mga bangkay ng mga sundalong kalaban na ibinibili sa dami. Ang mga alipin dahil sa digmaan ang huling kategorya. Hindi bumili si Watt ng anumang kayamanan, marami na silang mga ganitong bagay, ngunit hindi niya ginagamit ang mga kayamanang ganitong kalidad. Ang lahat ng ginagawa ni Sam ay mas mahusay at mas epektibo sa labanan. Dumating na ang pagkakataon para sa mga alipin dahil sa digmaan. Ang mga naglalakbay sa yugto ng nascent ang huli, kaya nagsimula sa mga acolyte na ibinibili sa grupo ng 30 tao. Pagkatapos noon, ibinibili naman ang mga nagsisimula pa lamang sa yugto ng baguhan, at hindi nagtagal ay dumating na ang oras para sa mga nasa pinakamataas na yugto ng baguhan. Mula noon, ang mga tao ay ibinibili ng isa-isa. Tiningnan ni Sam si Watt na hindi bumibili ng anumang bagay, ngunit parang may hinihintay na bagay, kaya hindi niya ito pinansin. Naghihintay siya para sa pangwakas na bahagi ng palitan. Hindi niya alam kung ang pangwakas na bahagi ay isang mahusay na bagay o isang makapangyarihang alipin, ngunit kung ito ay isang kawili-wiling bagay, maaari niya itong bilhin. Maingat na tiningnan ni Sam ang mga alipin. Sa totoo lang, ang palitan na ito ay medyo boring. Ang mga taong pumunta para bumili ay karamihan ay mga maharlika at gusto nilang mapasama ang mga bagay na ito sa kanilang koleksyon para mapataas ang kanilang katayuan at karangalan. Ngunit para sa mga alipin, bibilihin sila batay sa kanilang kakayahan. Habang pinapanood niya ang pagpapatuloy ng palitan, sa huli ay lumabas na ang ilang espesyal na alipin para ipagbili. Ang mga taong ito ay mga anak ng maharlika at mga babae. Maayos silang pinag-aralan at tinuruan, at malaking posibilidad na mayroon silang mga sining na taglay ng kanilang mga pamilya. Ang mga babae ay magiging magandang bahagi ng koleksyon ng kanilang harem. Bukod pa rito, bata pa sila at nasa pinakamataas na yugto ng baguhan. Pagkatapos ng ilang pagmamanipula ng isip, maaari silang maging magagandang asset dahil sa kanilang potensyal. Kaya naman, sila ay mga sikat na item sa palitan. Hindi nagtagal ay lumabas ang dalawang pamilyar na mukha sa palitan, sina Prinsesa Natalie at ang babaeng may blondeng buhok na nakasuot ng pulang damit na humiling kay Sam na hayaan si Natalie. Medyo nagulat siya. Alam naman niyang magiging espesyal na item si Natalie, ngunit ang babaeng may blondeng buhok ay ibang usapan. Ang tagapagbida ng palitan ay nag-anunsyo. Ang prinsesa ng Orion na si Natalie at ang kasintahan ng yumaong hari ng mga prinsepe ng Orion na si Felicia. Ang kontrata ay para sa 1 dekada. Ang unang halaga para kay Prinsesa Natalie. Paunang halaga, 1,000,000 bato ng espiritu. 1,100,000. 1,300,000. 1,500,000. Nagsimula na ang pagbibigay ng halaga. Ang lahat ay may iisang layunin: unang makabili ng prinsesa, pagkatapos ay ipasailalim siya sa ilang masasamang gawain, at pagkatapos ng 1 o 2 buwan ay obserahan siya ng kamay para sa pag-aasawa. Sa ganitong paraan, magiging asawa o consort nila ang prinsesa ng natalo na imperyo. Ngunit hindi interesado si Sam sa digmaan ng pagbibigay ng halaga. Sa halip, medyo nagulat siya nang malaman na ang babaeng may blondeng buhok ay ang kasintahan ng hari ng mga prinsepe. Hindi niya alam ito kahit papaano. Hindi rin niya narinig ang anumang pangalan ng pamilya, at walang maharlika sa dating kabisera ng imperyo na ipinagmamalaki na ang kanilang dalaga ay magiging susunod na emperetisa. At batay sa sinabi ng kanyang kapatid na lalaki kanina, malaking posibilidad na pinilit siyang pumasok sa pag-aasawang iyon.
Kaya naman, maaaring may espesyal na bagay tungkol sa batang babae, at hindi tanga si Sam para isipin na dahil lamang sa kanyang itsura iyon. Ang isang hari ng mga prinsepe na gagawing kasintahan ng isang babae dahil lamang sa itsura ay halos nakakatawa. At batay sa pag-iisip ng emperador, hindi niya gagawin ang isang bagay na walang kabuluhan ng walang anumang benepisyo at kailangan niyang sabihin na si Felicia ay 10 beses na mas maganda kaysa kay Natalie, ngunit hindi pa rin siya makapaniwala na natanggap niya ito dahil lamang sa kanyang itsura. Medyo curious siya, ngunit hanggang doon lamang hindi naman hanggang sa kailangan niyang magbigay ng halaga para sa kanya. Ngunit napansin niya na may ibang interesado at iyon ay si Watt. Hindi nagtagal ay natapos na ang pagbibigay ng halaga para sa prinsesa na umabot ng mahigit 20 milyong bato ng espiritu. Masasabi niyang mura iyon sa huli, prinsesa siya. Susunod naman ay si Felicia, at hindi kasing gigsi ng pagbibigay ng halaga para sa kanya. Umabot lamang ito ng 10 milyong bato ng espiritu, at ang nagbigay ng pinakamataas na halaga ay isa ring espesyal na bisita sa pribadong kwarto at malinaw namang hindi alam ni Sam kung sino ito. Ngunit batay sa boses, mukhang bata pa ito. 15 milyong bato ng espiritu. Tumaas ang halagang ibinigay ni Watt. Hindi pa rin nababagabag si Sam, ngunit nagulat sina Philip at Jack. Watt, gusto mo na ng alipin ngayon. Bakit ka nagbibigay ng halaga? Tanong ni Philip nang walang alalahanin. Hindi sumagot si Watt. Tiningnan ni Sam si Felicia sa buong panahon, paminsan-minsan siyang tumitingin sa likod ng entablado, at napansin niya na ang kanyang kapatid na lalaki ang susunod na ipagbibili. Parang hindi siya nag-aalala kung sino ang magbabayad para sa kanya. Ang tanging inaalala niya ay ang mapaghiwalay sila ng kanyang kapatid. Sumigaw ng isang nakakatuwang ngiti si Sam, lubos niyang naiintindihan ang sitwasyong ito. Samantala, nagpatuloy ang pagbibigay ng halaga. Ang taong nagbigay ng halaga para sa kanya kanina at si Watt ay nagkakaroon ng digmaan ng pagbibigay ng halaga, at ngayon ay umabot na ang presyo sa 25 milyong bato ng espiritu. 26 na milyong bato ng espiritu. Sabi ng isa pang lalaki, at napapagod na si Sam. Bakit ka gumagawa ng mga maliit na pagtaas ng halaga? Hindi ka ba natuto ng kahit ano sa pagkakalapit mo sa akin? Talo mo na lang agad iyon. Ayaw ko ng ganitong uri ng digmaan ng pagbibigay ng halaga. Maluwang at puno ng pagkabigo ang kanyang mga salita. 30 milyong bato ng espiritu. Muli na namang nagbigay ng halaga si Watt, at nagulat ang mga tao sa paligid. Malungkot ang mukha ni Natalie, nalulungkot siya dahil binibigyan siya ng halaga, ngunit nainis siya nang makitang mas mataas ang halaga kay Felicia kaysa sa kanya. Nagpahinga muna ang taong nagbibigay ng halaga para kay Felicia bago muling magbigay. 31 milyong bato ng espiritu. 40 milyong bato ng espiritu. Sumunod si Watt. 41 milyong bato ng espiritu. 50 milyong bato ng espiritu. Sa pagkakataong ito, hindi na nagbigay ng halaga ang taong iyon kundi nagsalita na lamang. Kaibigan, doon, dapat kang mag-isip bago ka magbigay ng halaga. Sa huli, ligtas na malaman mo muna ang lalim ng tubig bago ka tumalon. Malinaw na ito ay isang banta. Tumingin si Watt kay Sam, humihingi siya ng pagpapatunay. Sa huli, ang kanyang pangunahing prioridad ay hindi magdulot ng anumang gulo para kay Sam. At ang huli ay sumagot lamang ng walang alalahanin. Kaya naman sumagot si Watt. Nagbibigay ba tayo ng halaga o nag-uusap tayo? Natahimik ang mga tao sa paligid. Ibig sabihin, sikat ang taong iyon. Ngunit hindi ito pinansin ni Sam. Nababagot na siya hanggang sa nais na niyang umalis kung hindi lamang sa kanyang pagka-curious sa pangwakas na bahagi ng palitan, at para matapos na si Watt sa pagbili, gawin na niya iyon. Iniisip din niya na hindi magaling si Watt sa pagsasalita, ang kanyang mga salita kanina ay masyadong mahina, at kailangan niyang turuan ito ng ilang bagay. Ngunit hindi niya alam na nagalit na ang isang tao sa kanyang mga salita. Sige naman, tingnan na lang natin kung hanggang saan ka makakaya. Sumagot ang lalaki at nagbigay ng halaga. 60 milyong bato ng espiritu. 70 milyong bato ng espiritu. 80 milyong bato ng espiritu. 100 milyong bato ng espiritu. Nagulat ang lalaki sa halagang ibinigay ni Watt bago muling magbigay. 110 milyong bato ng espiritu. 130 milyong bato ng espiritu. 150 milyong bato ng espiritu. 200 milyong bato ng espiritu. Muli na namang tumaas ang halagang ibinigay ni Watt. Alam niyang maliit lamang ito para sa pera ni Sam, at tulad ng sinabi ni Sam, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa pera. 210 milyong bato ng espiritu. Medyo nag-aalangan ang boses ng lalaki ngayon. 250 milyong bato ng espiritu. Gusto ni Watt na tapusin na ito, at sa pagkakataong iyon ay gumana ito, hindi na nagbigay ng halaga ang lalaki. Pinaghihinalaan kung wala kang sapat na pera para bayaran iyan. Ginagawa mo lang ito para pataasin ang presyo ng walang kabuluhan.
Hinihiling ko sa bahay ng palitan na suriin ang taong iyon. Nagsimulang magwala ang lalaki, at ngayon ay si Sam naman ang nagalit. Walang sino mang gustong tawaging ganoon. At tiyak na hindi rin ito matatanggap ng isang bilyonaryo. Huminto ang tagapagbida ng palitan at nagsimulang mag-isip. Batay dito, naiintindihan niya na ano ang mangyayari lalo pa itong nagtulala ng kanyang pagkainis. Dumating ang isang tauhan at nagsabi, "Ginoo, hinihiling po namin ang inyong kooperasyon." Bago pa matapos ang kanyang sinasabi, sinira ni Sam ang isang way na salamin at ibinato ang pampanitikang singsing patungo sa entablado at nagsalita ng malakas. "Para lang sa maliit na perang ito. Nang-ahas kayong humiling ng kooperasyon sa akin. Sige naman, maaari ninyong suriin ang pampanitikang singsing, at pagkatapos noon, hinihiling ko ring suriin din ang taong iyon at kung ang resulta ay hindi kasing bukas at kasing kasiya siya ng sa akin, handa kayong harapin ang kahihinatnan." Malakas at walang awa ang boses ni Sam, na nagpapahiwatig na seryoso siya. Kinuha ng tagapagbida ng palitan ang pampanitikang singsing at maingat na sinuri ito nang makita ang dami ng pera, halos mapigilan niya ang kanyang dila. Karaniwan, hindi natatapos ang transaksyon gamit lamang ang mga bato ng espirito kapag mataas ang halaga. Magpapalitan sila ng iba pang mga yaman, ngunit ang dami ng perang nakita niya ay talagang nagulat sa kanya. Sa puntong ito, napagtanto na ni Nayana na may problema na. Nagpasya siyang manatili sa tabi para makita kung paano haharapin ni Sam ito. Normal naman na suriin ang mga bagong customer para mapanatili ang kredibilidad ng bahay ng palitan. Kahit na hindi magalang ito para sa mga customer, hindi sila nagsasalita dahil sa takot na magalit sila sa isang makapangyarihang tao na nasa likod ng bahay ng palitan. Akala niya ay ganoon din si Sam, ngunit sobrang mali siya. Tulad ng sinasabi sa kanya, diretso siya. Hindi niya hahayaang insultuhan siya kahit gaano pa kalakas ang kalaban. Ito ay magiging problema. Kabanata 259. Napahiya ang tagapagbida ng palitan. Alam niya talaga ang lalaking humiling na suriin si Watt, at hindi niya ito kayang saktan. Ngunit batay sa paraan ng pagbabato ni Sam ng pampanitikang singsing na puno ng mga bato ng espirito, maaari niyang hulaan na hindi rin basta-basta ang grupo ni na Sam. Nang-ahas kang humiling na suriin ako. Sa tingin mo ba ay may karapatan kang humiling nito? Alam mo ba kung sino ako? Nagsimulang sumigaw ang lalaki kay Sam. Hindi sumagot si Sam, kundi sumigaw ulit siya sa tagapagbida. Bibigyan kita ng 10 segundo. Kung hindi ako makakakuha ng tamang sagot, makikita mo kung paano ko nakuha ang karapatang suriin ang lalaking iyon. Maniwala ka, ang paraan ng pag-alam mo nito ay magiging pinakamahirap na paraan. Binyantaan niya ang tagapagbida, at sa sandaling iyon ay lumitaw si Nayana sa pintuan ni Sam. Kumatok siya sa pintuan na binuksan ni Philip dahil siya ang pinakamalapit dito. "Ginoong Sam, pwede bang huwag na natin gawin ito? Hindi basta-basta ang taong iyon na pwede nating saktan. Baka okay lang ako, ngunit mapapahamak ang tagapagbida at iba pang tauhan. Mangyaring intindihin nyo." Mahinahon niyang hiling. Tiningnan ni Sam siya at nagsabi, "Hindi mo kayang saktan ang taong iyon at ako naman ay madaling masaktan. Sa tingin ko alam mo ng husto ang nangyari sa huling taong sumaktan sa akin. At dahil alam mo iyon, sigurado ka naman na kayang-kaya ko itong bayaran at iyon ang punta ng aking tatanungin. Dahil alam mo na ako, bakit hindi mo pinigilan ang tauhan kanina?" May alam si Sam ng ilang posibleng sagot ngunit tinanong pa rin niya ito dahil gusto niya ng pagpapatunay. Dahil alam na niya kung sino siya, hindi naman posibleng pangalan lamang ang alam niya. Siguradong may nagsabi sa kanya na huwag siyang makasakit. Ngunit baka naunahan siya ng pagiging mapagmataas at gusto lang niyang makita kung gaano siya kakayang. Ngunit papayagan ba iyon ni Sam? Sa tingin ba niya ay hahayaan lang niyang husgahan siya ng taong humiling na suriin siya? Kung kaya ng lalaking iyon na insultuhan siya gamit ang palitan, kaya rin naman iyon ni Sam. Natalo ng pagkabigla si Nayana sa isang segundo at hindi alam kung ano ang sasabihin. Hindi naman niya masasabing gusto niyang makita ang paraan niya ng paglutas ng mga problema, hindi ba? Nang makita niyang hindi ito makapagsalita, naiintindihan ni Sam na halos tama ang kanyang hula. Kaya naman tanong niya, "O suriin mo ang lalaking iyon o mapipilitin akong gawin ito ng mag-isa?" By the way, tapos na ang 10 segundo. Lalong na si Nayana sa pagiging matigas ni Sam at wala siyang magagawa. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi sa galit at lumabas ng kwarto. Pagkatapos ay lumakad siya patungo sa kwarto ng isa pang lalaki at kumatok. Alam niyang ang ibang tao ay haharapin ang paghihiganti ng lalaking iyon, siya lamang ang ligtas dito. Alam din niyang hindi sapat ang pera ng lalaking iyon. Sa tuwing siya ay bibili, ang kanyang ama ang nagbabayad pagkatapos. Iyon ang karaniwang nangyayari at hindi siya may sapat na pera.
Ngayon, kung pipilitin niyang hindi sabihin ang dami ng kanyang pera, hindi siya titigilan ni Sam at mapapagalitan siya ng kanyang ama. Kaya naman matapos siyang pumasok sa kwarto at mabilis na suriin ito, nag-anunsyo siya ng malakas. Ang bisita sa kwartong numero 3 ay walang sapat na pera. Mayroon lamang siyang 30 milyong bato ng espiritu na patunayan na nasadyang pinataas niya ang presyo, kaya tinanggal siya sa palitan. Bilang parusa, hindi siya papayagang pumasok sa anumang palitan sa susunod na 3 buwan. Ang bid na ito ay nanalo ng bisita sa kwartong numero 4 sa halagang 30 milyong bato ng espiritu. Mangyaring ipagpatuloy ang palitan. Habang nag-aanunsyo si Diana, hawak niya ang bibig ng isang batang lalaki at pinipiga ito sa sofa sa kwarto para hindi ito makapagsalita. Sasabihin ko sa iyo sobrang sama ng loob ko ngayon at mas mabuting umalis ka na dito nang walang ingay. Maniwala ka, kung gagawa ka man ng ingay, mapuputol ka ng lalaking iyon sa dalawa dito mismo. Kung hindi ka aalis ngayon, hihilahin kita ng husto tuwing kita-kita tayo sa susunod na 3 buwan. Binyantaan niya ito at umalis ng kwarto. Ang mga gwardya na dapat na nagbabantay sa kanya ay tumitingin sa kanya mula sa sulok ng kwarto. Hindi sila nang ahas na labagin ang utos ng babae dahil alam nila ang kahihinatnan nito. Kaya naman ang tanging magagawa niya ay tingnan ang buong kaguluhan. Tara na, maghihintay tayo sa labas ng bahay ng palitan. Gusto kong makita kung paano niya dadalhin ang babae na iyon mula sa akin. Parang mayaman siya, ngunit dapat niyang malaman na sa lungsod na ito ay kailangan niya pa ring yumuko sa akin kahit gaano pa karaming pera at lakas ang meron siya. Inutusan niya ang kanyang mga gwardya at tumayo sila sa pasukan ng bahay ng palitan. May isa pang taong galit tulad ng lalaking iyon si Natalie. Galit siya, ngunit hindi dahil sa pagiging alipin niya. Alam niyang kung pumayag siyang mag-asawa sa lalaking bumili sa kanya, hindi ito tatanggihan siya. Ang dahilan ay ang matinding digmaan ng pagbibigay ng halaga sa pagitan ng grupo ni Sam at ng grupo ng lalaking iyon. Galit siya dahil mas mataas ang halaga kay Felicia kaysa sa kanya, at lalong tumindi ang kanyang pagkainis nang malaman na si Watt na mula sa grupo ni Sam ang nagbigay ng halaga para kay Felicia. Hindi niya nakilala ang boses kanina ngunit ngayong alam niya na, galit siya ngunit wala siyang magagawa. Nagpatuloy ang palitan. Matapos magbigay ng halaga para kay Felicia, nagdala ang isang tauhan ng pampanitikang singsing na ibinato ni Sam kanina nang walang pagbabawas ng kahit 1 sentimo. Ang susunod na ipagbibili ay ang kapatid na lalaki ni Felicia. Si Watt ang unang nagbigay ng halaga at diretso siyang nagbigay ng 10 milyong bato ng espiritu. Walang sino mang sumali sa kanya dahil wala namang espesyal na bagay sa lalaking iyon. Lubos na tuwang-tuwa ang kapatid na lalaki ni Felicia nang malaman na iisa lang ang nagbigay ng halaga para sa kanila ng kanyang kapatid na babae. At nagpatuloy ang palitan. Hindi na pinansin ni Sam ang ibang mga alipin na ipinagbibili. Nang dumating na ang oras para sa mga naglalakbay sa yugto ng nascent, naging matindi ang kompetisyon at may matinding digmaan ng pagbibigay ng halaga para sa bawat isa. Si Watt ay nagbigay ng halagang 400 milyong bato ng espiritu para kay Carten at nanalo. Pagkatapos noon, ang susunod na mga bagay na ipagbibili ay hindi alam ng sino man. Ngunit agad na naintriga si Sam nang malaman niya ito. Dahil hindi ito isang solong bagay kundi isang hanay. Ito ay isang buong hanay ng mga materyales na nakuha mula sa mga patay na hayop. Batay sa aura, naramdaman ni Sam na ang mga hayop na ito ay lahat ng Lexicon 7 at mayroong mga bagay mula sa hindi bababa sa 3 hayop. Ito ay mga naprosesong materyales mula sa 3 Lexicon 7 na hayop. Ang lahat ng ito ay mga hayop na tagapagbantay ng dating Orion at pinatay ng ating Mariskal. Lahat ng materyales na maaaring makuha mula sa mga hayop kabilang ang mga karne na makakain ay narito na. Ang mga hayop na ito ay ang lightning-tailed fox, winged spider, at three-tailed fire scorpion. Agad na naakit si Sam sa mga bagay na ito dahil dalawa sa mga hayop ang mayroong kailangan niya ang mga lason na may elemento ng winged spider at ng three-tailed fire scorpion. Hinahanap niya ang mga hayop na may ganitong lason dahil kailangan ito ng magkapatid na panther. Ang magkapatid na panther ay may mga puso ng hayop na may elemento ng hangin at apoy noong una, ngunit matapos baguhin ni Sam ang bahagi ng apoy sa lason na may elemento ng apoy, naging pasibo na ang bahagi ng hangin. Ngayon, maaari niyang baguhin ang elemento ng hangin sa lason na may elemento ng hangin gamit ang parehong paraang ginamit niya sa apoy. Kaya naman kailangan niyang makuha ito kahit anong mangyari. Ngunit hindi ito magiging madali. Napakahalaga ng mga materyales mula sa Lexicon 7 na hayop at hindi basta-basta mabibili ang mga ito. Ang mga benepisyo at pagpapalakas na makukuha mula sa mga ito ay hindi rin basta-basta makukuha. Maaari itong umabot ng halos 1 bilyong bato ng espiritu, iyon pa ay konserbatibong pagtatansya. Kaya naman sa sandaling ay anunsyo ito ng tagapagbida, sumigaw si Sam ng kanyang halaga.
1,500,000,000 bato ng espiritu. Isang solong bid ang nagpatahimik sa buong bahay ng palitan. Muntik pang mabasag ni Nayana ang baso at nabuhusan siya ng inumin sa pagkabigla. Natalo ng pagkabigla ang tagapagbida at hindi alam kung ano ang sasabihin. Alam niyang mahalaga ang mga bagay na ito ngunit ang makatwirang presyo ay nasa paligid ng 1 bilyon. Ang pagtaas nito ng 500,000,000 bato ng espiritu ay hindi pa naririnig noon. Hindi niya alam kung saan natuto ang lalaking iyon ng ganitong paraan ng pagbibigay ng halaga. Ang mga tao sa paligid ay nagsisisi sa kanilang isipan. Parang ipinapakita ni Sam ang kanyang kayamanan at sa totoo lang, iyon nga talaga ang ginagawa niya. Ipinapakita niya ang kanyang napakalaking kayamanan para hindi na makipagkompetisyon ang ibang tao. Handa na rin siyang magbigay ng mas mataas na halaga kung may sasali pa, ngunit hindi iyon nangyari. At ganoon na lamang natapos ang palitan na walang karagdagang gulo. Binayaran ni Sam ang mga bagay sa loob ng kanyang kwarto at naghintay hanggang sa umalis na ang mga bisita. Ang mga espesyal na bisita ay umaalis ng huli para hindi maabala ng mga karaniwang bisita, at kabilang pa rin si Sam sa huling umaalis. Ngunit sa sandaling lumabas siya sa pintuan ng bahay ng palitan, huminto siya bigla. Kabanata 260. Nagulat si Sam dahil sa mga taong nakapila sa pasukan. 2 tao ang nagtataniman ng tingin. Isa sa kanila ay pamilyar kay Sam, siya ang mariskal na nagsama sa kanya patungo sa pribadong kwarto. Sa likod niya ay nakatayo si Nayana na nakasasandal ang mga braso at puno ng pagkabigo ang mukha. Sa kabilang panig naman ay may isang middle-aged na lalaki, at sa likod niya ay isang batang lalaki na puno ng galit ang mukha. Hindi niya alam ang dalawa ngunit napagtanto niyang lahat ng bisita mula sa palitan ay naroon at nanunood ng eksena. Ministro Brian, mas mabuting sabihin mo sa iyong anak na magpakabait, kung hindi ay hindi na siya makakalusot ng ligtas sa susunod. Malamig na sabi ng mariskal. Ligtas. Mariskal, binabantaan mo ba ako na hahawakan mo ang aking anak o sinasabi mong hahawakan ito ng iyong anak na si Nayana? Sagot ng kabilang middle-aged na lalaki na kano-ano ng mariskal. Sa tingin mo ba ay mayroon kaming ganitong dami ng libreng oras tulad mo? Sobrang busy ng aking anak sa bahay ng palitan at sa trading chamber, bakit niya ipaglalaban ang iyong binatang palamuti lamang ng bulaklak? Sa totoo lang, kung hindi siya sumali ngayon, ang iyong mahal na anak ay patay na at siguradong hindi magiging maganda ang kanyang kamatayan. At narito ka naman na hindi nagpapasalamat sa mabuting ginawa namin at binababoy pa ang aming pangalan. Matinig ngunit may pagmamalaki na sabi ng mariskal. Medyo nagulat si Sam. Hindi niya inakala na si Nayana na isang naglalakbay lamang sa dakilang yugto ay nasa mataas na posisyon. Ngunit ito rin ay nagpapatibay ng kanyang opinyon tungkol sa arian. Dito, ang pagpapalakas ay simbolo lamang ng lakas, hindi isang salik na nagdedesisyon ng lahat. Ang pagiging pinuno ni Nayana sa pagbabente ng mga bagay sa palitan ay nagpapakita na mas may kakayahan siya sa larangang ito. Sino ang tinatawag mong binatang palamuti lamang ng bulaklak? Mariskal, mas mabuting mag-isip ka muna bago ka magsalita. Pinag-uusapan natin ang pamangkin mismo ng emperador. Ano ang ibig mong sabihin sa pagtawag sa kamag-anak ng emperador ng ganoon? Muntik nang samuka si Sam. Maaari bang maging ganito kaduwag ang isang tao? Mula sa mga salita ng middle-aged na lalaki, napagtanto niya na ang binatang ito ay kamag-anak ng emperador, ngunit batay sa sinabi ng mariskal, ito ay anak ng lalaking ito. Una ba siyang naging anak mo o pamangkin ng emperador? Paano maaaring maging ganito kaduwag ang isang tao? Kung alam ito ng emperador, pinutol na sana ang kanyang balat habang nakatayo sa gitna ng kalsada. Ngumisi ang mariskal at sa huli ay napansin na narito si Sam. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon at ngumiti para batiin siya. Matapos ang ilang magagandang usapan, gusto nang umalis ni Sam. Gusto niyang hawakan ang mga bagong laso na may elemento na kanyang nakuha at kailangan niyang pagandahin ang mga panther para tumaas ang kanilang potensyal. Para sa hidwaang ito, hindi siya interesado. Ngunit napagtanto niyang imposible iyon. Dahil ang pangunahing target ng middle-aged na lalaki ay siya mismo at sa huli ay napagtanto niya kung sino ang batang lalaki, siya ang lalaking nakipagdigma ng pagbibigay ng halaga kay Watt, at ngayon ay narito na ang kanyang ama. Hoy ka, sa tingin mo ba ay makakaalis ka na lang ng ganoon? Nangahas kang ipahiya ang aking anak. Sa tingin mo ba ay maaari mong gawin ang lahat dahil mayroon kang pera? Maaaring bilhin ng aking anak ang anumang gusto niya at ako ang magbabayad para sa kanya. Kaya naman, bakit mo siya pinahiya? Sa tingin mo ba ay maaari mong gawin ang lahat dahil mayaman ka? Sasabihin ko sa iyo, mas mabuting ibigay mo ang lahat ng binili mo. Kung hindi, haharapin mo ang aking galit. Hindi alam ni Sam kung paano dapat tumugon. Malinaw na sinusubukan ng lalaking ito na saktan siya sa pamamagitan ng kanyang pagsasalita nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong tumugon.
Isang karaniwang duwag na politiko. Tumayo lang si Sam at hinayaan itong matapos ang kanyang sinasabi bago nagsalita. Kaya naman, ano ang gusto mong gawin ngayon? Ibigay mo ang mga bagay at humingi ng tawad. Hindi mangyayari iyon. May iba pa bang gusto mong sabihin? Diretso lang ang tugon ni Sam at tinapos na ang usapan. Hindi alam ng ministro kung paano tumugon, naghanda pa naman siya ng maraming salita para sa anumang sasabihin ni Sam. Hindi ba normal na makipagtalo ang isang tao kung hindi makatarungan ang traitor sa kanya? Bakit ang lalaking ito ay parang wala lang sa kanya ang lahat? Iyon lang ang iniisip niya. Kung wala na, aalis na ako. Lumingon si Sam para umalis at syempre, pinigilan siya. Hoy ka, alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba kung sino ang aking anak? Kami ay kamag-anak ng emperador, ang pagpapahiya sa amin ay pareho ng pagpapahiya sa emperador. Tinaas ni Sam ang isang kilay at nagsabi. Kaya naman, ibig mong sabihin na ang ginawa ng iyong anak ay kalooban din ng emperador. Naisip muna ng ministro bago sumagot. Oo. Hindi niya alam na pumasok na siya sa bitag. Hindi niya inakala na mahalaga si Sam at hindi niya man lang inalala na alamin kung sino ito. Nasasabik siya sa lahat ng bagay na kanyang nakakamit sa kabisera ng imperyo, kaya hindi niya inaalala ang iniisip ng iba. Kaya naman, haharapin ko ito kasama ang emperador mismo. Nang sabihin ni Sam ang mga salitang ito, naging seryoso ang mukha ng Mariskal. Ginoong Sam, hindi yun ang ibig niyang sabihin, tanga lang siya, huwag mong seryosohin ang kanyang mga salita. Mangyaring kalimutan na lang na nangyari ito, hahayaan ko na siyang umalis. Hindi sumagot si Sam at tahimik lang na tiningnan siya. Ngunit hindi natutuwa ang ministro at nagsimulang sumigaw. Mariskal, mas mabuting bantayan mo ang iyong mga salita, sino ang tinatawag mong tanga? Hindi tinatanggap ng ministro ang sinasabi ng Mariskal. Sa sandaling iyon, hindi na makontrol ng Mariskal ang sitwasyon kaya kumuha siya ng token para sa komunikasyon at nagpadala ng mensahe. Patuloy na nagre-rebelde at ipinagmamalaki ng ministro ang kanyang posisyon at katayuan habang tumatayo lang si Sam. Alam niya ang kanyang posisyon sa imperyong ito. Siya ay isang bomba na maaaring sumabog anumang oras, ngunit hindi pa natutukoy kung saan lalabas ang pagsabog nito. Kailangang tiyakin ni Ark na hindi ang kanyang imperyo ang masasaktan. Samantala, iniisip ni Sam na matagal na siyang hindi nakakakita ng ganitong uri ng pag-uugali. Isang sandali lang ay iniisip niya pa ang mga positibong katangian ng imperyo, ngunit ngayon ay lumitaw ang isang lalaking makakapagbago ng kanyang opinyon. Hindi nagtagal ay natapos na ang pagsasalita ng ministro dahil dumating na ang isa pang tao. Dumating ang Emperador Ark at lahat ay naging tahimik. Iniisip lang nila kung paano makakalusot si Sam sa duwag na lalaking ito dahil lahat sila ay nasaktan sa isang paraan o iba pa sa ilalim ng lalaking ito at akala nila ay isa na namang biktima si Sam, ngunit hindi iyon nangyari. Hindi pinansin ng emperador ang sinuman at lumapit kay Sam para batiin siya. Ginoong Sam, sana ay nagustuhan mo ang palitan at narinig kong binili mo ang pangwakas na item. Lubos akong nagpapasalamat sa iyong pagbili. Huwag na nating pag-usapan iyon. Ngunit narinig kong ayaw mong hayaan akong panatilihin ang mga binili ko. Siyempre, hindi nila ito direktang sinabi, ngunit sinabi nila na ang pagtanggi sa kanila ay pareho ng pagtanggi sa iyo. Kaya naman, baka kailangan kong iwan na lang ang mga binili ko. Nang marinig ni Ark ang mga salitang ito, umiling siya. Sinasadya ito ni Sam para tiyakin na ang emperador ang may utang sa kanya at hindi siya ang may utang sa iba. Ngayon ay sinubukan niyang gawing kalooban niya ang mga hanggal na aksyon ng hanggal na ministrong ito. Mahirap makipag-usap sa mga taong mausisa. Biro lang iyon, Ginoong Sam. Sa lahat ng meron ka, bakit ko pa kukunin ang mga bagay na ganito kadali? Kung gusto ko, may mas malalaking bagay akong kukunin. Ako na ang hahawak nito, mangyaring umuwi ka na at magpahinga. Bukas na ang seremonya at maaga kang magsisimula. Tiningnan ni Sam ang ministro at nagsabi. Mas mabuting mag-isip ka muna bago ka magsalita, sa susunod ay hindi na ako magiging mahinahon tulad ngayon. Pagkatapos noon ay umalis na siya, at nagkawatak-watek na rin ang mga tao. Ang maingay na kalye ay naging walang tao na at iilan na lamang ang nakatayo sa harap ng bahay ng palitan. Bayaw, paano mo siya pinapalayas? Pinahiya niya tayo, pinigilan ni Ark ang pagsasalita ng ministro gamit lamang ang isang tingin. Sasabihin ko sa iyo, ang pinakakatakot ko ay ang makilala mo siya, at ang pinakamasamang pangamba ko ay nangyari na. Nakilala mo nga siya. Siya ang isang tao na ayaw kong maging kaaway, ngunit ikaw mismo ang pinupush siya para maging kaaway ng imperyo. Alamin mo ang iyong lugar at paano ka naging ministro. Pinapatawad na kita at ang iyong anak dahil lamang sa aking kapatid na babae. Ngunit sa isyong ito, hindi kita papaboran kahit ano pa mang mangyari. Siya ang pinakamasamang kaaway na maaari kong makamtan. Hindi gustong tanggapin ng ministro ngunit wala siyang magagawa.
Kaya naman umalis na sila ng kanyang anak. Napatigil ang hidwaan bago pa ito lumaki at kailangan pang dumating ang emperador para maayos ito. Nakita ng Mariskal ang buong pagkawasak ng Orion mula sa kanyang sariling mga mata, kaya alam niya ang kakayahan ni Sam at alam niya madaling magalit ito. Buti na lang at tinawag niya ang emperador kung hindi, naging iba na sana ang takbo ng mga pangyayari. Samantala, matapos makauwi sa kanilang tirahan, pumunta si Sam sa kanyang kwarto habang si Watt naman ay dinala ang dalawang tao sa silid kainan. Sumunod doon sina Philip at Jack na puno ng pagka-curious. Tumayo si Watt at umikot sa paligid ni Felicia parang sinusuri siya. Napansin niyang napaka-similar ng dalawang magkapatid at mukhang magkapatid silang kambal. Matapos ang ilang pagsusuri, kinuha niya ang dalawang token ng alipin na pumipigil sa kanilang paggalaw at sinira ito. Hindi ko kailangan ng mga token na ito, hindi ako mahilig sa mga ganitong bagay. Sabi niya at pagkatapos ng maikling paghinto ay nagpatuloy siya. Nagulat ang magkapatid sa kanyang mga aksyon ngunit hindi niya ito pinansin. Ikaw, mula ngayon ay personal na katulong ka ng boss. Hahawakan mo ang lahat ng mga appointment, pagpupulong, at mga taong gustong makipagkita sa kanya. Bukod pa rito, kailangan mong alalahanin siyang kumain ng 3 beses sa isang araw at matulog ng tamang oras. Ngunit hindi mo siya maaaring abalahin kapag siya ay nagre-research. Matapos ang kalahating oras na pagsasalita tungkol sa mga tungkulin, pinaalis na niya ang magkapatid. Natalo ng pagkabigla sina Philip at Jack sa tabi. Ano bang ginagawa mo, Watt? Hindi ba ninyo naisip na kailangan ng boss ng isang taong mag-aalaga sa kanya? May mga bagay na hindi natin kayang gawin. Mahinang sabi ni Watt. Muli silang natigilan at pagkatapos ng maikling paghinto ay nagsimulang tumawa hanggang sa masaktan ang kanilang mga tiyan.